Buong kwento, walang bitin. Ang kapanapanabik na istorya, magsisimula na. Paalala lang po sa lahat, pindutin ang follow at like button. Paglabas mo pa lang ng bahay, kikita ka na agad ng 5 milyon. Sa ika-negatibo 5 kaarawan ng anak kong babae, hindi lang ako, hindi inimbitahan ng asawa ko, na ama niya, kundi pinaupo pa niya ang kanyang White Moonlight, ang lalaking matagal na niyang gusto, sa pwesto ko. Sa galit ko, sinabihan ko siyang walang hiya. Pero hindi ko inaasahan na hindi lang sila kumampi sa akin, kundi pinilit pa akong humingi ng tawad sa kanya. Sabi ng anak ko, Daddy, bad ka. Daddy, gusto ko si Tito Doktor ang maging bagong daddy ko. Sabi naman ng asawa ko, bakit ba ang kitid ng utak mo? Mabuti ang intensyon ni Ito Cheng na pumunta rito para sa birthday ng bata. Anong masama doon? Biyaya sa bata na magkaroon ng isa pang ama. Hindi ba't mas maganda kung mas maraming magmamahal sa kanya? Huwag kang ang gumawa ng gulo. Habang pinagmamasdan ko silang tatlo na masayang masaya, na parang tunay na pamilya, bigla akong napagod. Ang ilang taon naming pagsasama ay parang isang malaking biro. Nakipag-ugnayan ako sa mentor ko na nasa ibang bansa, inalis ko ang lahat ng bakas ko sa bahay na iyon, at inihanda ko na ang divorce papers. Habang hinihintay nilang mag-asawa na magpakumbaba akong humingi ng tawad, matagal na akong nakaalis papuntang ibang bansa para simulan ang bago kong buhay. Senior brother, naayos na ang ospital. Basta pumayag ka, sa loob ng 1 buwan, pwede nang maayos ang pagpapagamot ni tita sa ibang bansa, sabi sa kabilang linya. Salamat, senior sister. Aayusin ko agad ang lahat para masamahan ko si nanay doon. Nagulat si Liuruyan sa kabilang linya, plano mo ring pumunta sa ibang bansa. Medyo kinabahan ako, hindi ba pwede? Siyempre, hindi. Gustong-gusto ko ngang sumama ka. Matagal ka nang nami-miss ni teacher. At saka, gusto ka ring makita ng mga junior natin, ang ating legendary senior brother. Ikaw lang ba ang pupunta? Alam ba ng asawa't anak mo? Sasabihin ko sa kanila. Binaba ko ang telepono. Inilagay ko ang pirmado ng divorce agreement sa ibabaw ng lamisang gawa sa mahogany sa study. Puno ng iba't ibang libro ang estante na may manipis ng alikabok. Kinuha ko ang isang libro at natuklasan ang picture frame na nakatago sa likod nito. Nasa litrato ang masayang pamilya. Karga ko si GTNTN na kalalampas lang ng 1 taon. Si Bainingbing naman ay nakatingin sa amin ng anak namin, may banayad ng ngiti. Ako naman ay masayang nakangiti, punong-puno ng kaligayahan. Nang makita ko ito, sumikip ang dibdib ko. Noon, masaya pa kaming pamilya. Fixed marriage kami ni Bainingbing, pero kahit ganoon, naging malapit kami pagkatapos ng kasal, isang huwarang mag-asawa sa mata ng lahat. Pagkaraan ng 1 taon, nabuntis si Bainingbing. Malala ang morning sickness niya. Isang gabi, hindi maganda ang pakiramdam niya, mapait ang panlasa, at umiiyak na tumingin sa akin, gusto raw niyang kumain ng tubo. Wala akong sinabi, nagbihis ako at lumabas ng kwarto. Kinabukasan, nakakain si Bainingbing ng tubo, pero ako naman ang nagkasakit. Sobrang lamig noon, at ako mismo ang lumabas para hanapan siya ng tubo. Nang bumalik ako, nanginginig sa ginaw, tulog na si Bainingbing dahil hindi na siya makapaghintay. Tiningnan ni Bainingbing ang namumula kong mukha at sinabing, isa kang CE, tapos nagkasakit ka pa. Bakit hindi mo na lang inutusan ang assistant mo? Saka, kung hindi makakain ng tubo, edi huwag na. Bakit kailangan mo pang magpakahirap para sa akin? Niyakap ako ni Bainingbing noon habang umiiyak sa konsensya. Naaawa ako sa kanya pero natatawa rin. Sa pag-alala sa masasayang araw noon, hindi ko maiwasang mamula ang mata. Sayang, ang dating malalambing na salita ay napalitan ng sunod-sunod na paninisi. Lahat ng dating tawagan na puno ng pagmamahal ay naging puno ng pagkasuklam, Boda, hindi ka pa ba titigil? Ang mga eksenang paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ay huminto sa gabi 3 araw na ang nakalipas. Malakas ang ulan noon. Pagdating ko sa bahay ng mga bae, nagsimula na ang handaan. Kaarawan ni Baijiaking at ng apong si Jitiantian, 5 taong gulang. Nagkakasayahan ang pamilya. Pero ako, ang ama ng bata, ay hindi kasama sa listahan ng bisita. Masaya sa loob ng bahay. Nang pumasok ako, biglang nawala ang tawanan. Lahat sila ay nakakunot noong tumingin sa akin, puno ng lamig at pagkainis ang kanilang mga mata. Napanguso si Jitiantian,
ang kanyang malalaking mata ay paikot-ikot, ang tingin niya sa akin ay parang sa kaaway, hindi sa sariling ama. Si Ito Cheng, ang dating Kuwait Moonlight ni Bai Ningbing, ay nakaupo sa kaliwat kanan ni Ji Tiantian. Sa eksenang iyon, parang sila ang tunay na pamilya, at ako ang tagalabas na sumisira sa kanilang masayang buhay. Hindi ko napigilang sumigaw, Ito Cheng, wala ka bang hiya? Ninakaw mo na nga ang investment plan ng Jay Shai, pati ba naman asawa't anak ng iba, na nakawin mo pa? Napaurong si Ito Cheng. Malakas na pinalo ni Bai Ningbing ang mesa at sumigaw, Jiboda, ayusin mo yung bibig mo. Ang pagkalugi ng Jay Shi ay walang kinalaman kay Ito Cheng. Kung mag-iiskandalo ka pa, huwag ka nang bumalik. Sinasabi ko lang ang totoo. Bakit mas pinaniniwalaan mo ang isang tagalabas kaysa sa akin? Kalokohan, sabi ni Bai Ningbing. Si Ito Cheng ay matagal ng kaibigan ng pamilya Bai. Paanong naging tagalabas si Ito Cheng? Mabuti ang intensyon ni Ito Cheng na pumunta rito para sa birthday ni Tiantian. Huwag kang ang gumawa ng gulo. Napakunot noo ako ang gumagawa ng gulo. Sa sobrang galit, gusto kong sugurin si Ito Cheng para tanggalin ang kanyang mapagkunwaring maskara, pero pinigilan ako ni Bai Ningbing. Si Ji Tiantian naman ay biglang umiyak ng malakas. Wah! Daddy, bad ka. Bawal saktan ni Daddy si Tito ito. Wah, ayoko kay Daddy. Hindi ko alam kung paano natapos ang gulo. Ang natatandaan ko lang, nang kumampi ang asawa ko at anak ko kay Ito Cheng, doon ako nagdesisyong hiwalayan na siya. Ayoko na sa asawa ko, ayoko na rin sa anak ko. Ibinalik ko ang picture frame sa dati nitong lugar. Matapos kong ibalik ang lahat sa dati, lumabas ako ng study. Pababa ako ng hagdan nang makasalubong ko si Bai Ningbing na parang yelo ang mukha. Akala ko'y hindi niya ako papansinin, pero pinigilan ako ni Bai Ningbing. Jiboda, kailangan mong humingi ng tawad kay Ito Cheng para sa mga sinabi mo 3 araw na ang nakalipas. Hindi ako makapaniwalang tumingin sa kanya. Ako? Hihingi ng tawad? Alin sa mga sinabi ko ang mali? Kumunot ang noo ni Bai Ningbing. Ayokong makipag-away sa'yo. Kahit na nakalimutan ni Ito Cheng na imbitahan ka sa birthday party, hindi mo kailangang maging ganyan ka petty. Saka, dumating ka naman sa huli, di ba? Mabuti ang intensyon ni Ito Cheng na maghanda, tapos ginulo mo lang. Hindi mo ba nararamdaman na sobra ka na? Sarkastiko akong sumagot, nagmamakaawa ba akong ihanda niya yon? Kinagat niya ang labi. Tama na. Huwag ka nang magparinig dyan. Tumaas ang boses ni Bai Ningbing. Sabi niya, hindi masaya si Tiantian noong araw na yon. Kahit para lang doon, kailangan mong humingi ng tawad. Sa sobrang inis, hindi ako nakapagsalita. Nang makitang hindi ako nagsasalita, lumambot ang boses ni Bai Ningbing. Basta humingi ka ng tawad, hindi na kami magagalit sa'yo. Mahina akong sumagot, Jitsen. Ayoko nang marinig ang anumang tungkol kay Ito Cheng. Akala ni Bai Ningbing ay pumayag ako, kaya tumalikod na siya para umalis. Tinawag ko siya, uuwi ka ba mamayang gabi? Kung uwi siya, mas mabilis niyang makikita ang divorce agreement, at mas mabilis kaming makakapag-divorce. Hindi lumingon si Bai Ningbing. Huwag mo na akong hintayin. Kakain kami ni Tiantian sa labas. Habang tinitingnan ko ang likod niya, hindi ko na siya pinigilan tulad ng dati. Kahit na desidido na akong sumuko, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kirot sa puso. Iniwas ko ang tingin ko, pilit kong pinigilan ang nag-uumapaw na emosyon sa dibdib ko. Pagkatapos, pumunta ako sa ospital. Sa salamin, tinitingnan ko ang nanay kong kumatos sa kama. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko, parang may bumabara sa lalamunan ko. Inalo ako ng attending physician na abisuhan na kami ni MLU. Ililipat na po ng ospital si ASG para sa pagpapagamot. Stable naman po ang kondisyon ni ASG, huwag po kayong masyadong mag-alala. Nag-atubili ang doktor, pero kung plano niyo pong patagalin pa ang pananatili ni ASG dito, kailangan niyo na pong bayaran ang mga susunod na gastusin. 3 taon na ang nakalipas nang bumagsak ang nanay ko dahil sa sabay na pagkalugi ng Jaishi at pagtataksil ng asawa ko. Matapos siyang magkasakit, nagkaroon pa siya ng ibang komplikasyon, kaya nagkaroon siya ng isang bihirang sakit. Bawat segundo ng pagpapagamot ay malaking gastos. Halos na ibenta ko na ang lahat ng ari-arian ko para lang matustusan ang kasalukuyang sitwasyon. Magkano pa ang kailangan, tanong ko.
1 milyon, sagot ng doktor. Bahagya akong tumango. Mayroon pa akong 8 milyon. Kapag matagumpay kong natulungan si Liu Ruyan sa negosyo sa mga susunod na araw, makakalikom ako ng perang iyon. Sa totoo lang, plano ni Liu Ruyan na sagutin ang lahat ng gastusin ng nanay ko. Ayoko lang siyang abalahin. Kaya sa ganitong paraan na lang siya tumulong. Nakakalungkot lang isipin na kahit ordinaryong kaibigan ay kayang gawin ito, pero si Bai Ningbing ni minsan ay hindi nagpakita. Mapait akong napangiti. Dapat noon ko pa napansin. Matagal lang hindi ako mahal ni Bai Ningbing. Makalipas ang 2 araw, isang biotechnology seminar ang ginanap sa convention center. Suot ang maayos na damit, kumpiyansa akong nakikipag-usap sa iba't ibang mananaliksik. Dati akong top student, at nasanay na akong makisalamuha sa ganitong mga okasyon kasama ang mentor ko. Marami akong nakilala, kabilang na ang mga kilalang tao sa larangan. Kaya nang makita ng lahat na masaya akong nakikipag-usap sa isang sikat na academic expert, unti-unti silang lumapit. Bigla akong naging sentro ng atensyon. Nagulat si Ito Cheng sa pagdating ko. Hinila niya si Bai Ningbing, Bingbing, tingnan mo, hindi ba si kuya yon? Bakit nandito si kuya? Alam ba niyang plano ng Gishi na pumasok sa biotechnology, kaya sadya siyang nandito para manggulo? Naging pangit ang mukha ni Bai Ningbing nang marinig iyon. Kahit na hindi sangkot sa ganitong bagay ang dati nilang kumpanya, hindi pa niya narinig na interesado si Jiboda sa mga ito. Pero ang plano ng Gishi ay sikreto ng kumpanya. Saan nalaman ni Jiboda? Habang nag-iisip, nagsyalisan na ang mga tao. Wala na rin ako. Hinila ni Ito Cheng si Bai Ningbing. Bingbing, nandoon si Ines Chen. Puntahan natin para pag-usapan ang kooperasyon. Tumango si Bai Ningbing at sumunod kay Ito Cheng. Nakita ko rin silang dalawa kanina. Habang tinitingnan ko silang magkaakbay at malapit sa isa't isa, medyo nasaktan pa rin ako. Dagdag pa rito, hindi naging maayos ang usapan sa plano, kaya medyo nainis ako. Nagpaalam akong lalabas muna para magpahangin at pansamantalang umalis sa venue. Sa labas ng convention center, nakita ako ng kaibigan ng mentor ko at masayang lumapit. Ikaw ba si Jiboda? Teacher Zhang. Tuwang-tuwa ako. Si Teacher Zhang, kaibigan ng mentor ko, ay mabait din sa akin noon. Hindi ko inaasahang magkikita tayo rito. Tumango siya. Nga, ang tagal na nating hindi nagkita. Nabalitaan ko kay Laoyu na nag-asawa ka na. Kamusta ka na? Napakunot noo ako. Okay naman po lahat. Napansin ni Teacher Zhang ang pag-aalangan ko. Inalo niya ako, hindi laging madali ang buhay. Pero basta masaya ka at kontento, lahat ng hirap ay malalampasan. Jiboda, huwag kang masyadong malungkot. Hindi ka ganyan dati. Napangiti ako nang maalala ang buhay kolehiyo. Nawala ang bigat sa dibdib ko. Salamat po. Nga pala, may bago kaming proyekto. Interesado po ba kayo? Sinimulan kong ipaliwanag ng detalyado ang proyekto. Nagbago ang dating banayad na ekspresyon ni Teacher Zhang, naging seryoso siya. Sa kalagitnaan ng pagsasalita ko, bigla akong natigilan. Nawala rin ang ngiti sa labi ko nang makita ko ang dumating. Sabi ni Bai Ningbing, Teacher Zhang, ako po si Bai Ningbing. Ito naman si Ito Cheng. Nagulat din silang dalawa nang makita ako. Tumango si Teacher Zhang at tumingin sa kanila. Enli at Imat Bai. Nagbasyan silang tatlo saglit. Biglang nagsalita si Ito Cheng, Jin Zhang. Ang mga susunod naming pag-uusapan ay tungkol sa sikreto ng kumpanya. Pwede po bang paalisin muna itong Ginoo? Tumingin sa akin si Teacher Zhang. Kalmado ang ekspresyon ko. Mahina siyang tumango. Siyempre. Nang matapos ang seminar, dumilim ang langit at nagsimulang umulan. Nagtaksi lang ako papunta roon. Ngayon, nag-aalala akong tumingin sa langit, sinisisi ang sarili sa hindi paghahanda. Hinawakan ni Ito Cheng ang kamay ni Bai Ningbing at lumapit, may pagtataka sa boses, Kuya Ji, bakit hindi ka pa umuuwi? Wala ka bang masakyan? Baka gusto mong sumabay na lang sa amin? May pang-aasar sa boses niya, puno ng kayabangan. Kung dati, baka sumabog ako sa galit. Pero ngayon, natanggap ko na. Hindi ko na pinansin ang pang-aasar ni Ito Cheng. Kaya mahinahon akong sumagot, sige.
Siguro dahil sobrang kalmado ko, nagulat si Ito Cheng. Hindi siya kontento sa reaksyon ko. Naisip niya, hindi ba dapat magalit agad si Jiboda at tanungin ako? Ganoon ang iniisip ni Ito Cheng, pero para mapanatili ang kanyang imahe bilang mabait, ngumiti pa rin siya ng malaki sa akin. Isang itim na may batch ang nakaparada hindi kalayuan sa venue. Iisa lang ang payong nagamit ni na Ito Cheng at Ba Iningbing. Natatakot pa si Ito Cheng na mabasa si Ba Iningbing, kaya nakaakbay ang kaliwang kamay niya sa baywang ni Ba Iningbing. Wala akong payong. Biglaan ang ulan. Hindi nakapaghanda ng sapat na payong ang organizer. Wala akong nagawa kundi gamitin ang damit ko para takpan ang sarili. Pagdating sa sasakyan, basang-basa ang kalahati ng katawan ko. Huminto ang sasakyan sa tapat ng villa. Nauna akong bumaba at pumasok sa bahay, pero napansin kong sumunod din silang dalawa. Napansin ni Ba Iningbing na tinitingnan ko sila. May pag-uusapan kami ni Ito Cheng. Mauna ka na sa kwarto. Nakita niya ang basang-basa kong damit. Magpalit ka ng tuyong damit, baka magkasipon ka. Tahimik akong bumalik sa kwarto. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto sa katabing study. Nag-vibrate ang cellphone ko. Nag-message ang estudyante ni Teacher Zhang, gustong makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Hindi ko na inintindi ang pagligo, nagpalit lang ako ng pantulog at nagsimulang mag-reply. Sobrang tutok ako, hindi ko namalayan ang oras. Nang maipadala ko na ang kontrata kay Liruyan, saka ko lang ibinaba ang cellphone. Naninigas ang katawan ko sa ginaw. Napabahing ako. Nahihilo ako at hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Hindi ko masyadong pinansin. Pagkatapos maligo, bumaba ako. Siguro nakaalis na si Ito Cheng. Nakaupo si Ba Iningbing sa sofa, nagbabasa ng dyaryo. Tanong ko lang, hindi ka aalis ngayon? May auction bukas makalawa. Sumama ka sa akin. Sabi niya, wag mong sabihing walang nagsabi sa'yo. Hindi na ako pupunta. Bakit hindi ka pupunta? Galit ka pa rin ba? Inilabas ni Ba Iningbing ang cellphone at ipinakita sa akin ang mga litrato. Tingnan mo, maganda ba itong 12 landscape screens? At itong carved flower pot. Ang mga sinasabi niya ay mga paborito ko noon. Alam kong nabanggit lang niya iyon. Ang mga gusto ko, walang halaga sa mata ng taong hindi na ako mahal. Ang auction ay ginanap sa isang villa sa bundok. Makaluma ang disenyo sa loob at labas ng venue. Nakaupo ako sa sulok, pinagmamasdan si Ba Iningbing, si Ito Cheng, at si Ji Tiantian na magkakasamang nakaupo, na parang sila ang tunay na pamilya. Hindi ako interesado sa auction, kaya walang gana akong nakaupo at nakikinig. Sunod-sunod na usapan ang naririnig ko. Sabi ni Ji Tiantian, Mommy, ang boring ng auction. Ayoko na dito. Ngumiti si Ito Cheng, Tiantian, be good. Maging mabait ka, bibigyan ka ni Tito ng reward mula kay Mommy, okay? Umiling si Ji Tiantian. Ayoko. Gusto ko nang lumabas at maglaro ngayon. Malambing ang boses ni Ba Iningbing. Pasamahin mo si Daddy sa labas. Napanguso si Ji Tiantian. Mas mabuti pang hindi na lang. Ayaw akong payagan ni Daddy na maglaro ng kahit ano. Ayoko siyang kasama. Tiantian. Mahinang saway ni Ba Iningbing. Tumalikod si Ji Tiantian nang may pagkainis. Hinaplos ni Ito Cheng ang ulo niya, yumuko at bumulong sa tenga niya. Hindi ko alam kung ano ang sinabi nila, pero biglang nagliwanag ang mukha ni Ji Tiantian. Tumalon siya mula sa upuan, tumakbo papunta sa akin, at hinawakan ang kamay ko. Daddy, samahan mo akong maglaro sa labas, please. Samahan mo akong maglaro sa labas? Bihirang maging malambing ang boses ni Ba Iningbing. Jiboda, samahan mo si Tiantian sa labas. Siguradong hindi mo magugustuhan ang mga item sa auction ngayon. Yung antigong painting at florera na ipinakita mo kahapon, mukhang maganda, sabi ko. Ipinapasa mo sa akin ang bata para makasama mo ang kalaguyo mo. Ano ako, tagapag-alaga? Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Ba Iningbing. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ko. Pero sa harap ng ibang tao, nagpakita pa rin siya ng pagiging mahinhin. Aalalahanin ko para sa'yo. Hindi na makapaghintay si Ji Tiantian, hinihila na niya ako palabas. Punta tayo sa pavilion para maglaro. Nagmamadaling tumakbo si Ji Tiantian.
Natatakot akong madapa siya, kaya hindi ko maiwasang paalalahanan, dahan-dahan. Ingat ka. Pagdating sa pavilion, biglang binitawan ni Ji Tiantian ang kamay ko. Nag-umpisa siyang umakyat baba sa batong upuan, binaliwala ang mga paalala ko. Unti-unting lumalim ang gabi. Kumapal ang hamog sa bundok. Naramdaman kong medyo malamig na. Tiantian, tama na ang laro. Balik na tayo. Nainis si Ji Tiantian. Ang kulit mo. Hindi ka katulad ni Tito ito. Kailan ka ba hihiwalayan ni Mommy? Gusto ko si Tito ito ang maging daddy ko. Nang marinig ko iyon, nanlamig ang buong katawan ko. Sino ang nagturo sa iyong sabihin yan? Si Ito Cheng o sinong kamag-anak? Walang nagturo sa akin. Mas magaling talaga si Tito ito sa'yo. Mas magaling si Tito ito ng 100 beses, 1,000 beses. Gusto ko si Tito ito. Habang tinitingnan ko si Ji Tiantian na matatas magsalita, naalala ko noong sanggol pa siya at nag-aaral magsalita. Ang mabait na batang iyon, lalapit sa akin para aluin ako kapag malungkot ako, at sasabihing, Daddy, huwag kang malungkot. Maging masaya ka. Mahal ni Tiantian si Daddy. Ngayon, blanko ang isip ko. Parang na-freeze ang katawan ko, hindi makagalaw. Nang matauhan ako, mapait akong napangiti. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, balik na tayo. Mainit ang atmosphere sa auction. Malakas na inanunsyo ng host, congratulations kay Imeth Bai sa pagkapanalo ng Rolex Gold Watch. Sa gitna ng inggit na ekspresyon ng lahat, kinuha ni Bai Ningbing ang relo mula sa tray at isinuot ito sa kamay ni Ito Cheng. Nagsimulang magkantiyawan ang mga tao. Nakakainggit naman. Siya ba ang asawa ni Imeth Bai? Ang bait ni Imeth Bai sa kanya. May sumang-ayon nga, 80 milyon yan. Hindi man lang kumurap si Imeth Bai nang bilhin niya iyon. At saka yung 12 landscape screens ni Kibaishi, 100 milyon. Mahal na mahal talaga ni Imeth Bai ang asawa niya. Biglang binitawan ni Ji Tiantian ang kamay ko at tumakbo papunta sa kanila. Nagtawanan silang tatlo, parang isang napakainit na eksena. Ang susunod na item na ipinakita ay ang Kiyao carved flower pot. Hindi na kailangang isipin, ang item na ito ay napunta rin kay Bai Ningbing. Muling uminit ang atmosphere sa venue. Sumakit ang ulo ko sa ingay, kaya bumalik ako sa pavilion para magpahangin. Nakasandal ako sa rehas at tumingin sa malayo. Tumawag si Liu Ruyan. Sabi niya, hindi naging maayos ang usapan sa kooperasyon. Panay ang pagsubok ng kabilang partido, mukhang may iba pang kakumpetensya. Naalala ko ang pagdating ni na Ito Cheng at Bai Ningbing noong araw na iyon. Baka Ishai o baka Baishai, sagot ko. Baishi, sabi ni Liu Ruyan. Kung Baishai, mas madali. Pwede tayong makipag-partner sa Baishai. Pinutol ko siya. Walang ganyang posibilidad. Matigas ang pagkakasabi ko, medyo pasigaw pa. Natahimik saglit ang kabilang linya. Sa bagay, kaysa makipag-partner, mas malaki ang makukuha nating benepisyo kung tayo lang. Narinig ko ang sarkastikong boses ni Ito Cheng sa likuran ko. Ji Boda, anong ginagawa mo ditong patago? Nakita mong mabait sa akin si Bingbing kaya nagsiselos ka? Pinatay ko ang screen ng cellphone ko at humarap sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Dahan-dahang lumapit si Ito Cheng. Marahan niyang iwinagayway ang gintong pulsera sa kamay niya, may mapagmataas na ngiti sa mukha. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Kumirot ang puso ko, pero sarkastiko ang ekspresyon ko. Kailangan ko ba kayong batiin ng happily ever after? Humakbang ako ng 2 beses. Nataranta siya. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, kung maglalakas loob kang saktan ako, hindi ka patatawarin ni Bingbing. Wala akong gagawing masama. Nakaharang ka sa daan ko. Ayokong makipagtalo sa kanya. Pero bigla akong hinawakan ni Ito Cheng sa kamay. Hindi ka pwedeng umalis? Nagulat ako sa kanya at napaurong. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Biglang tumaas ang boses ni Ito Cheng. Sumigaw siya, Ji Boda, hindi ko sinasadya. Mahal na mahal ko lang talaga siya. Kung hindi ka masaya, lalayuan ko si Bingbing. Pilit akong kumawala sa pagkakahawak niya at nauwi kami sa suntukan. Sa isang iglap, pareho kaming natumba. 2 boses ang narinig.
Anong ginagawa niyo? Tito ito. Isang malaking kalabog. Malakas na tumama ang ulo ko sa poste ng bato sa hardin. Isang matinding sakit ang naramdaman ko, parang mabibiyak ang buong katawan ko. Napayukod ako para mabawasan ang sakit. Madilim ang paningin ko, wala akong makita. Maingay ang mga tao sa paligid ko. May nagtanong, Jiboda, bakit ka napunta rito? Bingbing, ang sakit di. Sabi ng isa pa, umalis na si Ahis Bae kasama ang asawa niya. May isa pang tao dito. Anong gagawin natin? Isama na lang natin sa ospital. Pagkagising ko, sobrang sakit pa rin ang ulo ko. Bawat tibok ng puso ko ay may kasamang matinding kirot. Pilit akong bumangon, kukunin sana ang cellphone ko para tingnan ang oras, pero nakita ko si Bainingbing. Parang tumigil ang hangin sa loob ng kwarto. Nakaupo siya sa upuan sa tabi ng kama. Nang makita niyang gising na ako, dumilim ang mukha ni Bainingbing, parang tinta ang itim, at nagtanong, Jiboda, sino si Liu Ruyan? Ayokong sagutin siya. Pero nang makita ko ang basag na screen ng cellphone sa kamay ni Bainingbing, nanlaki ang mata ko. Agad kong sinubukang agawin ito. Itinaas ni Bainingbing ang kamay niya, tumayo at pinigilan ang kamay ko. Sino siya? Siya ba yung kabit mo na hindi mo mailantad? Sobrang sakit ng ulo ko, wala akong lakas para lumaban. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nasasaktan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi kumilos si Bainingbing. Ang galing mo na talaga, ano? Ilang araw lang kitang hindi pinansin, nagmadali ka nang humanap ng ibang babae. Jiboda, ganyan ka ba kadesperado? Talaga? Sa sobrang inis, natawa ako. Kung desperasyon ang pag-uusapan, sino ang tatalo kay Ito Cheng? May asawa na, pero nilalandi pa rin. Humanap ako ng kabit. Ano mo naman siya? Galit na galit siya. Jiboda, ang galing mo na. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang siraan si Ito Cheng ng ganyan? Itinaas ni Bainingbing ang kamay niya para sampalin ako, pero nang makita niya ang maputla kong mukha, ang magkasalubong kong kilay, at ang sakit sa mga mata ko, hindi niya maituloy ang kamay niyang nasa ere. Dapat kang magpasalamat na walang nangyaring masama kay Ito Cheng. Kung hindi matatapos agad ang isyong ito. At isa pa, pinapayuhan kita, wala akong pakialam kung sino si Liu Ruyan, putulin mo na ang ugnayan niyo agad. Napakunot noo ako at hindi nagsalita. Bakit? Bakit sila ni Ito Cheng pwedeng maging malapit sa isa't isa nang walang pakundangan, samantalang ako, wala man lang karapatang makipag-chat online sa kaibigan ko? Dinala na niya si Ito Cheng sa bahay, anong karapatan niyang husgahan ako? Paanong naging ganyan siya kawalang hiya? Habang tinitingnan ko ang matigas na likod ni Bainingbing papalayo, nawala na rin ang huling hibla ng pag-asa ko sa kanya. 3 araw akong nagpahinga sa ospital, walang dumalaw sa akin. Nang araw na lumabas ako, sobrang dilim ng langit. Parang may nakabarang bulak sa dibdib ko, hindi ako makahinga. Humugot ako ng malalim na hininga. Tatawag na sana ako ng taxi pa uwi nang makatanggap ako ng tawag mula kay Liu Ruyan. Jiboda, may malaking problema. Sinabi sa akin ni Liu Ruyan na biglang nakuha ng Gishi ang pagkakataon sa kooperasyon sa pamamagitan ng alok na mas mataas kaysa sa budget namin. Nang marinig ko iyon, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng taglamig. Parehong-pareho ang paraan, tulad ng pagnanakaw ng datos sa Jishi ilang taon na ang nakalipas. Si Ito Cheng. Si Ito Cheng. Habang kumatos ako, silang dalawa lang ang gumalaw sa cellphone ko. At silang dalawa lang ang gagawa nito. Nanginginig ang mga daliri kong tinawagan si Bainingbing. Pero bukod sa tunog ng pagdayal, wala nang iba. Pumara ako ng taxi. Sa loob ng sasakyan, paulit-ulit ko siyang tinawagan. Pero hanggang sa huminto ang sasakyan sa tapat ng gusali ng Baishay Group, hindi pa rin sumasagot si Bainingbing. Nagmamadali akong bumaba at tumakbo papasok. Nasaan si Bainingbing? Gusto ko siyang makausap. Pinigilan ako ng security guard sa pinto. Vijay, utos po ni MF Bai na huwag kayong papasukin. Nanlaki ang mata ko. Kaya pala, natatakot siyang singilin ko siya, kaya inayos na niya agad. Kailangan kong pumasok. May sasabihin ako sa kanya. Pero sa susunod na segundo, isang boses ang narinig mula sa likuran. Huwag niyo na siyang pigilan. Jiboda, anong kailangan mo sa akin?
Mabilis akong lumingon. Nakita ko si Bainingbing na walang emosyon ang mukha, malamig na nakatitig sa akin. Ang laman ng chat namin ni Liu Ruyan, ikaw ba ang nagbigay kay Ito Cheng, tanong ko. Umamin si Bainingbing. Ako nga. Nakita ni Ito Cheng tapos nag-usap kami. Ako ang nagdagdag ng pondo. Boda, kailangan ng Ishi ang pagkakataong ito. Natawa ako sa galit. Paano naman ako? Hindi ko ba kailangan ang pagkakataong ito? Bainingbing, alam mo ba kung paano nalugi ang Ishi noon? Dahil ninakaw ng mga tao ng Ishi ang mga dokumento, kaya pinababa ng mga investor ang presyo, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang iba. Malamig na sumagot si Bainingbing, isang kooperasyon lang naman yan. Boda, bakit ka ba masyadong nag-aalala? Ito Cheng, pwede namang makipagkompetensya ng patas. Bakit mo siya tinulungan sa ganitong paraan? Dumilim ang mukha ni Bainingbing. Hindi ka pa ba titigil? Kahit nakasalanan ko ito sa pagkakataong ito, kung hindi ka nakikipag-ugnayan sa Liu Ruyan na yan, mangyayari ba ito? Boda, huwag kang maging walang utang na loob. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, gay. Alang kinalaman si Ito Cheng sa nangyari sa Jishai. Huwag mong laging ungkatin ang nakaraan. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo, mabait na sa'yo si Liu Ruyan. Mas mabuti pang manahimik ka na lang. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod na siya at umalis. Bumalik ako sa villa, inayos ang mga gamit ko, at muling pumunta sa study. Nakita kong hindi nagalaw ang divorce agreement sa mesa, walang pirma ni Bainingbing. Hindi ba niya nakita o ayaw niyang pumirma? Wala na akong ganang alamin pa. Pinirmahan ko na ang ilang kopya ng divorce agreement. Sa mga susunod na araw, ipapadala ito sa kumpanya ni Bainingbing at sa ancestral house ng mga Bai. 3 araw pagkatapos, kasama ang mga medical staff, sumakay kami ng nanay ko sa eroplano papuntang Igo, Bansang Yi. Dahil sa mas advanced na teknolohiya sa paggamot at paggamit ng mga bagong gamot, unti-unting bumubuti ang kalagayan ng nanay ko. Sa wakas, gumaan na ang loob ko. Sa restaurant, nakita ni Liu Ruyan na wala akong ganang kumain. Malambing siyang nagsalita, kumain ka muna. Ilang araw ka nang hindi masyadong kumakain, pumayat ka na. Alagaan mo ang sarili mo. Kapag nagising si tita at makita kang payat, sisisihin niya ako na hindi kita inalagaan ng mabuti. Mahina akong natawa. Ikaw ang tagapagligtas namin, paanong sisisihin ka niya? Pagkatapos magsalita, dumating ang waiter na may dalang cake. Nagulat ako. Paalala ni Liu Ruyan, pikit ka na, mag-wish at hipan ang kandila. Parang may bumara sa lalamunan ko. Nang imulat ko ang mata ko, namumula na ito. Salamat. Salamat sa'yo. Hindi ko na matandaan kung kailan ang huling beses na nag-birthday ako. Parang mula nang magkasakit si nanay, wala nang nakaalala. Boda, maging masaya ka. Magiging maayos din ang lahat. Nakangiti akong tumango. Sa kabilang dako, sa villa ng mga Bai. Kapasok pa lang ni na Bainingbing at Tiantian sa bahay, ramdam na agad ang katahimikan. Naramdaman ni Bainingbing na may mali. Malakas niyang tinawag si Wang Ma na saan si Sir. Totoo namang sumagot si Wang Ma, ilang araw nang hindi umuuwi si Sir. Naisip ni Bainingbing, mas mabuti nga. Para hindi na naman ako singili ni Boda pag nakita niya ako. Tumango siya, ibinigay ang hawak na regalo kay Wang Ma. Pagbalik niya, ibigay mo to sa kanya. Isang relo ang laman nito. Ito na lang ang regalo ko sa kanya, bilang kabayaran na rin. Nag-isip sandali si Bainingbing. Sa ugali ni Boda, kung iba ang mag-aabot, iisipin niyang hindi ito taos puso. Pinag-isipan niya at nagdesisyon siyang siya na lang mismo ang magbibigay. Umiling siya. Huwag na pala. Ako na lang mismo ang magbibigay sa kanya. Kinuha niya pabalik ang regalo, pinasamahan si Tiantian kay Wang Ma para maglaro, at siya naman ay pumasok sa study. May mga bagong puting papel sa ibabaw ng mesa. Hula ni Bainingbing, si Boda ang lihim na pumasok para mag-iwan ng sulat. Naalala niya noong nag-aaway sila dati, mahilig si Boda na magpadala sa kanya ng sulat. Iba-iba ang nilalaman, kung ano-anong sinasabi, pero ang laging huli ay, huwag na tayong mag-away, please. Mukhang hindi pa rin nagbabago ang ugali niya. Lumambot ang puso ni Bainingbing. Lumapit siya at kinuha ang papel.
Nang makita niya ang nakasulat, nanlaki ang mata niya at nagusot ang hawak na papel. Napakunot noo si Baining Bing. Wang Ma, kailan umalis si Sir? Alanganing sumagot si Wang Ma, mga 1 linggo na po yata. 1 linggo? Sigaw ni Baining Bing, ang tagal nang hindi umuuwi ni Sir, bakit hindi mo sinabi sa akin? Saan siya pumunta? Nagmamakaawang paliwanag ni Wang Ma, sa mga araw po na hindi kayo umuuwi, madalas wala rin po si Sir. Baka po pumunta si Sir sa ospital. Ospital, tanong ni Baining Bing. Anong gagawin niya sa ospital? Kahit matigas ang sinasabi ni Baining Bing, nagsimula na siyang mataranta. Nagkaroon kaya ng side effect yung pagtama ng ulo niya noon? O dahil sa pagkaulan? Paulit-ulit niyang tinawagan ang numero ni Jiboda, pero ang laging sagot ay ang malamig na mechanical voice, paumanhin, ang numerong tinatawagan niyo ay hindi konektado. Tumawag din siya sa ospital, pero sinabihan siyang matagal nang nakadischarge, si Jiboda. Buwisit! Napakagatlabi si Baining Bing. Naglalaro pa ng taguan ang taong to. Naiinis na tinawagan ni Baining Bing ang sekretarya niya, pinapahanap ang kinaroroonan ni Jiboda. Nagmamadaling bumalik si Wang Ma, biglang wala na po ang mga damit ni Sir. Mabilis na tumakbo si Baining Bing papunta sa kwarto. Mas malamig pa ang kwarto kaysa noong huli siyang pumunta. Binuksan niya ang aparador, ang bedside table. Bukod sa mga gamit niya, wala nang iba. Pumunta rin siya sa banyo at natuklasang nawawala na ang lahat ng gamit ni Jiboda. Sa sandaling iyon, bumalot ang takot sa buong katawan niya. Naramdaman niyang parang may nawala sa kontrol niya. Nanlambot ang mga kamay at paa ni Baining Bing, napaupo siya sa kama. Sakto namang kumatok ng nagmamadali ang sekretarya. Miss, ang huling nakitang bakas ni Sir ay sa International Airport. Airport? Anong gagawin niya sa airport? Blanko ang isip niya. Sa huli, lahat ng pagkalito ay naging galit. Sumigaw siya, paano niyo ginagawa ang trabaho niyo? Umalis si Sir, hindi niyo man lang napansin na may kakaiba. Yumuko ang lahat, hindi alam kung paano magpapaliwanag. Sabi mo kanina, madalas siyang pumunta sa ospital. Tumingin si Baining Bing kay Wang Ma, tapos nag-utos, alamin niyo ang lahat ng flight information, lalo na iyong may kasamang medical team. Agad na tumakbo palabas ang sekretarya. Napakunot noo si Baining Bing, parang magkakadikit na ang kilay. Sa gitna ng pagkainis, narinig ang hindi angkop na ingay ni Jitian-tian. Sigaw ni Jitian-tian, ayoko nitong beer. Gusto ko iyong kuneho. Nang tingnan ni Baining Bing, nakaupo si Jitian-tian sa playmat, pilit na pinapalo ang laro ang oso na kulang ng isang tenga. Nakakalat sa paligid niya ang iba't ibang laruan. Anong nangyayari? Paliwanag ni Wang Ma, hinahanap po ni Miss yung kuneho. Yung laro ang bigay ni A with G. Tinitigan ni Baining Bing ang laruan. Biglang bumalik sa isip niya ang matagal nang nakalimutang alaala. Noon, hindi pa pinapanganak si Jitian-tian. Nakaupo si Jiboda sa upuan sa hardin, nababalutan ng gininto ang sinag ng araw. Nakangiti siya, maingat na tinatahi ang laruan na para bang isang napakahalagang kayamanan ang tinitingnan niya. Siya naman ay lumapit, sumandal sa balikat niya, at nanukso, bakit tabingi ang tahi mo, na naging dahilan para itaboy siya nito. Ang dating kaligayahan, ngayon ay puro pait na lang ang naaalala. Sumikip ang dibdib ni Baining Bing. Naisip niya si Jiboda na nawawala. Inagaw niya ang laruan, huwag ka nang mag-ingay. Mommy, bad. Umiyak si Jitian-tian. Nataranta namang pumasok ang sekretarya. Miss, ang destinasyon po ng flight ni Sir ay Empire Country. Empire Country? Bakit pupunta sa Empire Country? Kung hindi siya nagkakamali, ni minsan ay hindi nabanggit ni Jiboda ang Empire Country. Para ba kay luruyan na iyon? Iniwan niya ang asawa't anak para sa babaeng yon. Napakagatlabi si Baining Bing at nag-utos, i-freeze niyo lahat ng card ko sa ilalim ng pangalan ko. Hindi siya naniniwalang hindi pa rin babalik si Jiboda kahit ganoon. Nang makitang lalong sumasama ang mukha ni Baining Bing, maingat na idinagdag ng sekretarya, kasama rin po si ASG sa flight na iyon. Siguro po sinamahan ni Sir si G. Natigilan si Baining Bing. Sa pagkakaalala niya, matagal nang hindi nababanggit ni Jiboda ang nanay nito. Ang tanging alaala niya sa biyenan niya ay ang pagiging bedridden nito.
Patuloy ng sekretarya, Miss, zero po ang balance sa lahat ng account ni Sir. Halos lahat po ng pera ay inilipat ni Sir sa ospital. Nang marinig iyon, biglang nawala ang lahat ng galit ni Bainingbing. Paano niya nakalimutan na may malubhang sakit si Iris G at kailangan ng pera? Paano niya nakalimutan? Nagmakaawa si G Boda sa kanya na tumulong. Matagal nang pinapasa ni G Boda ang lahat ng ito. Habang nagpupumilit siyang makalikom ng pambayad sa pagpapagamot ng nanay niya, siya naman ay laging pinipiling baliwalain ito. Noong unang beses siyang humingi ng pera, sobrang mapagkumbaba siya, halos magmakaawa. Pero siya, binaliwala niya ang sakit nito, ang paghingi nito ng tulong, tahimik na pinanood siyang unti-unting mamatay ang puso. Nang maisip iyon, mabilis na lumabas si Bainingbing. Miss, saan po kayo pupunta ngayon? Nagmamadaling sumunod ang sekretarya, hindi alam kung anong gagawin. Sa Empire Country. Malamig niyang utos, mag-book ka ng pinakamalapit na flight. Susunduin niya si Jiboda pabalik. Hihingi siya ng tawad. Babawi siya ng husto. Lumabas siya ng pinto, nabunggo si Ito Cheng na papasok. Are, sigaw ni Ito Cheng. Bingbing, nasaktan mo ako. Hindi siya tiningnan ni Bainingbing. Ang nasa isip lang niya ngayon ay si Jiboda. Nang makitang galit na galit ito at hindi siya pinapansin, nagmamadaling humabol si Ito Cheng. Bingbing, saan ka pupunta? Bingbing. Lalong lumayo si Bainingbing. Hindi siya maabutan ni Ito Cheng. Hinawakan niya ang braso ni Wang Ma, saan siya pupunta? Hahanapin po ni Madam si Sir. Nawawala po si Sir. Naisip ni Ito Cheng, nawawala? Bakit kailangang hanapin si Jiboda? Mas mabuti pang mamatay na lang siya sa labas. Napakagatlabi si Ito Cheng. Tinabig niya si Wang Ma, tumawag ng sasakyan at hinabol si Bainingbing. Sa sasakyan, paulit-ulit niyang tinawagan si Bainingbing. Maraming beses bago ito sumagot. Walang pasensya ang boses ni Bainingbing. Anong kailangan mo? Bingbing, baka masama lang ang loob ni Kuya, kaya lumabas muna. Huwag kang masyadong mag-alala. Saka, matatakot si Tiantian mag-isa. At saka si Tita, mag-aalala rin kami sayo. Malamig na sumagot si Bainingbing, manahimik ka. Sinabi ko na sayo, dahil lang sa nanay ko kaya kita inaasikaso. Huwag kang umabuso. Huminto siya saglit, tapos nagpatuloy, huwag mong isiping mapapalitan mo si Jiboda. Natigilan si Ito Cheng. Bakit mo naman sinasabi yan sa akin, Bingbing? Nag-aalala lang naman ako sayo. Pinutol siya ni Bainingbing. Tama na. Isasama ko si Tiantian. Malamig siyang nagbabala at saka, huwag mong sasabihin ito sa nanay ko. Mabilis kumilos ang sekretarya. Ayon sa utos, sinundo niya si Ji Tiantian. Gabi na nang sumakay sina Bainingbing at ang anak niya sa eroplano papuntang Empire Country. Maayos ang takbo ng eroplano. Sa labas ng bintana, makapal ang ulap at madilim ang langit. Hindi mapakali si Bainingbing. Tahimik ang gabi, siya lang ang mag-isang lumulunok ng walang katapusang pagsisisi. Marami siyang naalala. Mula sa tamis ng bagong kasal hanggang sa huling pag-aaway nila. Sa wakas, naalala na rin niya ang dating sigla ni Jiboda. Si Jiboda, 18 taong gulang, mag-isang itinaguyod ang buong Jishi matapos mamatay ang ama. Kumpiyansa at nagniningning sa mga social gathering na naging dahilan para mahalin siya ni Bainingbing sa unang pagkikita. Sa edad na 20, naging tanyag siya, paboritong estudyante ng isang kilalang mananaliksik, matatas na nagsasalita sa mga komperensya. Mas lalo niyang pinatibay ang desisyong pakasalan ito. Sa edad na 22, ang kanyang ngiti ay banayad, bagong kasal, malapit sa isa't isa. Nangako si Bainingbing sa sarili na mamahalin niya ito habang buhay. Sa edad na 23, naging ama si Jiboda. Masayang-masaya ang pamilya, ang pinakamasayang panahon sa buhay ni Bainingbing. Pero lahat ay nagbago noong 26 na siya. Bumalik si Ito Cheng sa bansa. Kinasusuklaman ni Baimu si Jiboda, at gustong-gusto niyang ipareha sina Ito Cheng at Bainingbing. Pagkatapos, nalugi ang Jiishai. Iginiit ni Jiboda na gumamit ng maruming paraan ang Jiishai. Tinanong siya kung bakit ayaw niyang imbestigahan. Pagkatapos noon, nagkasakit ng malubha si ASJ.
Sinamantala ni Bai Mu ang pagkakataong abala si Jiboda at kinuha ang bata, hindi pinapayagang dalawin ito ni Jiboda. Mula noon, nagkalayo na sila. At siya, sa bawat pagpapasya, pinili niyang magbingi-bingihan at kumampi pa sa kalaban nito. Pinanood siyang walang magawa, pinanood siyang nag-aalala at natatakot, pinanood siyang unti-unting mamatay ang puso. At natuwa pa. Sa wakas, mailalagay na ni Jiboda ang buong sarili niya sa pamilya, magiging handang maging house husband. Lagi niyang iniisip na sa pagsasamang iyon, siya ang may kontrol. Iniisip niyang kailangang umasa sa kanya ni Jiboda para mabuhay ng maayos. Pero ngayon, natuklasan niyang mali siya. Paano niya nakalimutan? Nakalimutan niyang laging kumpiyansa si Jiboda, may talento. Pero para sa kanya, pinigilan niya ang emosyon niya, nagsikap na gampanan ang papel ng isang house husband. Nakalimutan niyang bilang asawa, dapat siyang nasa tabi ng asawa niya. Nakalimutan niyang ang gusto niya ay ang lalaking masayahin at kumpiyansa. Siya ang umubos ng lahat ng pagmamahal nito, tapos sisisihin niya itong hindi na siya mahal. Inilabas ni Bai Ningbing mula sa bulsa ang divorce agreement. Paulit-ulit niya itong binasa. Walang hinihinging ari-arian, hindi ipaglalaban ang kustodya ng anak. Gusto lang niyang umalis ng malinis. Tumulo ang luha sa papel, kumalat ang tinta. Tinakpan ni Bai Ningbing ang mukha, nanginginig ang katawan, tahimik na umagos ang luha. Nakita niya ang determinasyon ni Jiboda. Nataranta siya, natakot siya. Noong nawala na ito, sa kanya lang nalaman kung gaano niya ito kamahal. Nagsisisi siya. Pero huli na ang lahat. Si Ji Tiantian ay mahimbing na natutulog sa tabi, yakap ang maliit na panda, hindi alam na iniwan na siya ng nanay niya. Baka sa panaginip, sinisisi pa rin niya ang nanay niya kung bakit dahil sa pagkawala ng tatay niya, pinagalitan si tito ito at siya. Tahimik siyang tinitingnan ni Bai Ningbing, halo-halo ang emosyon. Hindi naman ganyan si Ji Tiantian noong bata pa. Noon, mabait siya, magalang at maunawain. Malayo sa bully, nahitsura niya ngayon na puno ng sama ng loob at walang katwirang nag-ingay. Alam ni Bai Ningbing na mali ito, pero paulit-ulit niyang pinabayaan ang masasakit na salita ni Ji Tiantian sa ama nito. Humugot ng malalim na hininga si Bai Ningbing, marahang hinaplos ang ulo ni Ji Tiantian. Hayaan mo na, Tiantian. Sabay tayong humingi ng tawad kay Daddy. Patawarin man niya tayo o hindi. Lumapag ang eroplano. Umaga na. Hindi nakatulog si Bai Ningbing buong gabi, namumula ang mga mata. Nakipag-ugnayan ang sekretarya sa branch office para tumulong sa paghahanap pero walang nahanap. Karga ni Bai Ningbing si Ji Tiantian. Nagtatakang nagtanong ito, saan pumunta si Daddy? Hindi na rin ba mahanap ni Mommy? Puno ng lungkot ang mga mata ni Bai Ningbing. Hindi niya sinagot si Ji Tiantian. Kinuha niya ang cellphone, naalala ang isang numero at tinawagan ito. Mabilis sumagot ang kabilang linya. Hello, sino po ito? Ako si Bai Ningbing. Alam mo ba kung nasaan si Jiboda? Hindi pa niya natatapos ang sinasabi, mabilis na ibinaba ang tawag. Paulit-ulit na sinubukan ni Bai Ningbing, pero sinabihan siyang na-block na siya. Hindi alam ni Ji Tiantian kung bakit tumatawag ang nanay niya. Napunta ang tingin niya sa isang pamilya sa di kalayuan. Karga ng nanay ang bata, nilalaro naman ito ng tatay, kaya tawa ng tawa ang bata. Nagtatawanan silang tatlo. Hindi alam ni Ji Tiantian kung bakit medyo naiinggit siya. Karga siya ngayon ng nanay niya, pero wala ang tatay niya sa tabi niya. Nilalaro siya ni tito ito, pero hindi ito tumatawa ng ganoon kasaya. Matalas ang pakiramdam ng mga bata. Matagal na niyang nararamdaman na hindi siya gusto ni tito ito, pero lagi nitong tinutupad ang mga hiling niya. Nalilito si Ji Tiantian. Noong auction, sinabi sa kanya ni tito ito na kapag sinabi niya sa tatay niya na ayaw niya rito, mas lalo siyang mamahalin ang tatay niya. Pero bakit sobrang lungkot ng tatay niya noon? Bakit nawawala na ang tatay niya ngayon? Bigla niyang na-miss ang tatay niya. Sa kabilang dako, tinanggal ko ang guwantes ko. Nakita kong hindi maganda ang timpla ni Liu Ruyan. Tanong ko, anong problema, Ruyan? Sino yung tumawag kanina? Scammer. Na-block ko na. Natural ang ngiti ni Liu Ruyan. Hinahanap tayo ni teacher. Sabay na tayong pumunta. Tumango ako at sumunod sa kanya.
Sa opisina, nakikinig si Yu Jiangshan sa report namin tungkol sa progreso ng eksperimento, paminsan-minsan ay nagbibigay ng komento. Tumango ako, gustong tandaan ang bawat salitang sinasabi ni teacher. Sa huli, lumambot ang boses ni Yu Jiangshan, bumalik sa dati niyang mabait na anyo. Isang kooperasyon lang naman iyan. Huwag niyong masyadong dibdibin. Lalo na ikaw, Jiboda. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Malungkot ang ekspresyon ko. Ako po ang nagpabaya. Pasensya na po, teacher. Umiling si Yu Jiangshan. Okay lang. Gawin mo na lang aral. Kamusta na ang sakit ng nanay mo? Mas mabuti na po kaysa dati. Sabi ng doktor, kung magpapatuloy ang ganitong bilis ng paggaling, baka sa mga susunod na araw ay magising na siya. Mas masigla na ang boses ko. Yumuko ako sa kanilang dalawa. Lahat po ito ay dahil sa tulong niyo ni teacher at senior sister, kaya nadala ko si nanay sa Empire Country para magpagamot. Mabilis akong inalalayan ni Liu Ruyan. Junior brother, sobra naman iyan. Tumango rin si Yu Jiangshan at sinabing, hindi iyon swerte natin, kundi dahil sa sarili mo, Jiboda. Kung hindi ka nagpasyang magbago, kahit sino pa kami, hindi ka namin matutulungan. Namula ang gilid ng aking mga mata. Narinig ko si Yu Jiangshan na seryosong nagsabi, hanggang sa magsisi ka, ayos lang. Gaya pa rin ang dati kong sinabi, huwag mong sayangin ang iyong talento, Jiboda. Sana, kapag gumawa ka ng desisyon sa hinaharap, pag-isipan mong mabuti. Huwag kang basta-basta maantig ng iba. Sinabi niya ito 7 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng 7 taon, hindi niya napigilang muling paalalahanan si Jiboda. Si Jiboda ang dati niyang pinakapinagmamalaking estudyante. Hindi niya kayang makita na ang isang makinang na talento ay muling masayang. Sunod-sunod na tumango si Jiboda bilang pangako kay Yu Jiangshan. Nagbigay pa si Yu Jiangshan ng ilang tagubilin tungkol sa press conference na magaganap ilang araw mula ngayon at pagkatapos ay tiningnan ng malalim si Liu Ruyan bago kami pinalabas. Ilang araw na lang bago ang press conference. Dahil sa datos, hindi ako makatulog sa pagkabalisa. Nakita kong papasok na naman ako sa laboratorio nang pigilan ako ni Liu Ruyan, Jr., may nahanap akong masarap na Chinese restaurant. Tara, sabay tayong kumain. Bago pa ako makatanggi, idinagdag ni Liu Ruyan, malapit lang iyon sa ospital. Pagkatapos nating kumain, sabay nating bisitahin si tita. Hindi na ako nag-atubili at pumayag na. Sa loob ng restaurant, marahan ang tugtog. Nilagyan ako ni Liu Ruyan ng isang piraso ng tadyang. Sabi niya, Junior, kumain ka ng mabuti. Napuyat ka yata ng husto nitong mga nakaraang araw. Ang laki na ng eyebags mo. Salamat, Senior. Mumiti ako, ngunit mailungkot pa rin sa aking mga kilay. Matagal na akong hindi nakakagawa ng eksperimento. Para sa pagkakataong ito na pinaghirapan kong makuha, palagi akong puno ng pananabik at kasiglahan. Dagdag pa, malapit na ang press conference. Kahit hindi ako ang magbibigay ng talumpati, kailangan pa rin ng propesyonal na kaalaman para sa social interaction pagkatapos. Ito rin ang labis kong ikinababahala. Kaya nitong mga nakaraang araw, palagi akong lihim na nagpupuyat. Ganoon na ba talaga kahalata? Sabi ni Liu Ruyan, okay lang yan. Inalo niya ako, relax ka lang. Nagkwento pa siya ng ilang corny na jokes. Natawa ako, Senior, ang galing mo pa ring magpatawa. Itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang kilay na may pagmamalaki, ang galing ko, di ba? Tumango ako habang natatawa. Pagkatapos kumain, sabay kaming pumunta sa ospital. Tahimik pa ring nakahiga ang nanay ko sa kama, ngunit kitang-kita na mas maayos na ang kanyang kutis. Hindi na siya payat na payat tulad ng dati. Sa likod ng isolation glass, tahimik kong pinagmasdan ang nanay ko buong hapon. Hanggang sa lumubog ang araw at natapos ang oras ng pagbisita, saka lang ako nag-aatubiling umalis kasama si Liu Ruyan. Mas naging matao ang mga kalye sa dapit hapon. Dagsa ang mga taong dumaraan, maaaring mga magkasintahang nagde-date, o mga pamilyang namamasyal. Habang pinagmamasdan ko ang mga dumadaang tao, nakaramdam ako ng kaunting lungkot. Sabi ko, nitong mga nakaraang taon, palagi kong nararamdaman na ganito na lang talaga ang buhay ko. Bangkarote, may malubhang sakit ang nanay, iniwan ng asawa, bigo sa kasal. Parang bilang anak, ama o asawa, palpak ako sa lahat. Para bang biglang bumukas ang kahon ng mga salita,
lahat ng sama ng loob ay nagkaroon ng daan para mailabas. Dahan-dahan at walang emosyon kong ikinuwento ang lahat ng nangyari pagkatapos ng kasal. Sa huli, pinakalma ko ang aking sarili, umiti at tiningnan si Liu Ruyan. Tinanong ko, hindi mo ba ako itinuturing na walang kwenta? Umiling si Liu Ruyan. Kalmado ngunit matatag ang kanyang tono, hindi. Medyo natigilan ako. Nagpatuloy siya, napakagaling mo. Nagawa mong mag-isang buhatin ang buong pamilya G. Nagawa mong mag-isang alagaan ang nanay mo sa loob ng maraming taon. Nagawa mong mamuhay ng maayos kahit na lahat ay humahadlang sa'yo. Kaya hindi. Sa paningin ko, ikaw pa rin yung G-boda na may tiwala sa sarili at matatag. Hindi ka asawa o ama ng kahit sino. Ikaw ay ikaw. Malalim ang tingin ni Liu Ruyan. Sabi niya, huwag mong pahirapan ang sarili mo para sa kahit sino. Napakasakit sa puso. Napatawa ako ng malakas. Sabi ko, bakit mo ginagaya ang pagsasalita ni teacher? Tinapik ni Liu Ruyan ang balikat ko. Sabi niya, magiging maayos din ang lahat. Siguradong magiging maganda ang kinabukasan mo. Naisip niya, huwag kang mag-alala, Junior. Walang sinumang makakapigil sa'yo. Kasama na ang asawa't anak mo, pati na rin ako. Huwag kang matakot, G-boda. Kung may sinumang humarang sa'yo, sisiguraduhin kong aalisin ko sila, walang pag-aalinlangan. Dumating ang press conference gaya ng inaasahan. Naging maayos ito tulad ng plano, ngunit may kaunting pagkakaiba. Sa huling bahagi ng ulat, kusa akong pinapunta ni Yu Jiangshan sa entablado. Ipinakilala niya ako sa mga tao, ito ang mahal kong estudyante, at siya rin ang nakakuha ng mga kasunod na datos. Hayaan ninyong ipakilala niya pa ito ng mas detalyado sa inyo. Nagulat ang lahat. Alam ng lahat na hindi lang ito pagkakataon para makilala, kundi ito rin ang susi sa lahat ng aking mga susunod na kolaborasyon. Nagtaka sila kung sino ako at bakit ganoon na lang ang pagpapahalaga sa akin ni Yu Jiangshan. Mayroon ding nag-isip na ako ay isang academic dependent. Sandali akong nataranta, ngunit nang makita ko ang mga mata ni Yu Qingsong, Yu Jiangshan, na puno ng tiwala, kumalma ako at dahan-dahang umakyat sa entablado. Nagsimula akong magpaliwanag sa matatas na Ingles, puno ng kumpiyansa tulad ng dati. Nakaupo si Bainingbing sa ibaba, pinapanood ang aking nagniningning na anyo. Lalong tumindi ang pait sa kanyang puso. Napansin ni Liu Ruyan ang matinding titig, lumingon siya at nakita si Bainingbing sa sulok ng upuan. Umisi siya ng malamig, umiwas ng tingin, at nag-isip kung paano paghihiwalayin ang dalawa mamaya. Hindi ko napansin ang kanilang kilos. Pagkatapos kong magpaliwanag ng maayos, bumaba ako ng entablado sa gitna ng palakpakan ng mga tao. Sa coffee break, sumunod ako kay Yu Jiangshan, tinutulungan si teacher na iwasan ang ilang hindi magagandang tanong. Sa huli, pumasok si Teacher Song sa kwarto para magpahinga sandali. Pinalakas ni Yu Jiangshan ang loob ko, magaling ang ginawa mo. Hindi magtatagal, kaya mo na ulit mag-isa. Mapagkumbaba kong sinabi na hindi. Pagkatapos, parang may napansin ako. Tinanong ko, Teacher, nakita niyo po ba si Senior Liu? Winagayway ni Yu Jiangshan ang kamay, wag mo na siyang intindihin. Busy siya ngayon. Ang busy na si Liu Ruyan ay kasalukuyang kausap si Bainingbing. Nang umalis si G-boda, kasama si Yu Jiangshan, dumaan siya sa gitna ng mga tao at hinarang si Bainingbing. Tinanong ni Liu Ruyan, ikaw si Bainingbing, di ba? Mag-usap tayo. Hindi inaasahan ni Bainingbing ito. Sino ka naman? Tanong ni Bainingbing habang nakatingin kay G-boda na papalayo. Naiinis siya sa babaeng laging humaharang sa kanya. Mapang-asar ang tingin ni Liu Ruyan. Sabi niya, ako si Liu Ruyan. Naisip niya, ngayon ka nagmamadali? Noong hindi mo pinapansin si G-boda, bakit hindi ka nagmadali? Nang marinig ang pangalang iyon, sumiklab ang galit ni Bainingbing, hindi na napigilan at itinaas ang palad. Galit niyang sinabi, ikaw pala yung babaeng yon. Hinarang ni Liu Ruyan ang kamay niya, babalaan kita, labag sa batas ang manakit ng tao. Kung gusto mong malaman ang kalagayan ni G-boda, umayos ka. Nang mapansin ang papalapit na security, malamig siyang tiningnan ni Bainingbing at tinanong, ano nang gusto mong pag-usapan? Gusto ko siyang makita. Mumisi ng malamig si Liu Ruyan, ayaw kanyang makita. Huwag ka nang magsayang ng pagod.
At saka, ano ng karapatan mong makita siya? Nanggigigil na sinabi ni Bainingbing dahil asawa niya ako. Mahal ko siya. Mahal mo siya. Parang nakarinig si Liu Ruyan ng pinakanakakatawang biro. Natawa siya ng malakas, noong may malubhang sakit ang nanay niya, nasaan ka? Noong pinagbibintangan siya ng kabit at inaapi, nasaan ka? Noong nasasaktan siya dahil sa sarili niyang anak, nasaan ka? Ang pagmamahal mo sa kanya ay puro salita lang. Nakakatawa. Nawala ang ngiti ni Liu Ruyan, puno ng lamig ang kanyang mga mata. Tinanong niya, at saka, hindi mo ba natanggap ang divorce agreement? Sumagot si Bainingbing, hindi ako pumayag. Hanggat hindi ako pumipirma, asawa ko pa rin siya, ama ng mga anak ko. Ngumisi ng malamig si Liu Ruyan, haha. Kita mo. Hindi mo talaga siya nirerespeto. Nawala ang ngiti ni Liu Ruyan, malamig na tinanong, ano ka ba sa tingin mo? Para ituring ang isang tao na pag-aari mo. Masyado kang mayabang. Sumigaw si Bainingbing, ikaw na sumisira ng pamilya ng iba, anong karapatan mong sabihin yan? Mumisi ng malamig si Liu Ruyan, mas mabuting itanong mo iyan sa konsensya mo. Bakit gustong makipaghiwalay sa iyo ni Jiboda? Hindi mo ba talaga naiintindihan? Maghanap ka ng dahilan sa sarili mo. Sapat na ang ginawa ni Jiboda para sa iyo. Pinuto ni Liu Ruyan ang mga akusasyon na sasabihin sana ni Bainingbing. Sabi niya, kung ayaw mong kamuhian kanya, huwag kang magpakita sa kanya. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng pangulit ay babalik siya sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Liu Ruyan at umalis, hindi tiningnan ang reaksyon ng taong nasa likod niya. Gustong sumagot ni Bainingbing, ngunit natuklasan niyang wala siyang masabi. Gusto niyang humabol, ngunit natuklasan niyang wala siyang anumang dahilan. Tulad ng sinabi ni Liu Ruyan, si Jiboda ay hindi pag-aari ng kahit sino. May sarili siyang pag-iisip, hindi basta-basta matitinag ng iba. Ang dating pagpaparaya at pagtitiis ay dahil lang mahal siya ni Jiboda. Dahil mahal niya siya, handa siyang magpakumbaba. Ngunit hindi ibig sabihin nito na habang buhay siyang magpapakumbaba. Lalo na't siya ang unang nagtaksil sa kanilang sumpaan. Parang naubos ang lahat ng lakas ni Bainingbing. Tulala siyang umalis sa venue. Maraming taong dumaraan, parang lahat ay may sariling patutunguhan. Ngunit nasaan ang sarili niyang patutunguhan? Tinanong ni Bainingbing ang sarili, ngunit hindi niya mahanap ang sagot. Sa kabilang banda, hindi rin naramdaman ni Liu Ruyan ang inaasahan niyang kasiyahan. Alam na alam niya ang ugali ni Jiboda. Ang mga salitang iyon na nang iinsulto kay Bainingbing ay nang iinsulto rin sa sarili niya. Naisip niya, Liu Ruyan, ano ba ang karapatan mong mahalin ka ni Jiboda? Ano ba ang ikinadismaya mo? Nang makita si Jiboda na papalapit sa kanya, muling humiti si Liu Ruyan. Naisip niya, dahil hindi niya maaaring malaman ang pag-ibig na ito, itatago ko na lang ito ng tahimik sa aking puso, para hindi siya mahirapan kahit kaunti. Tinanong ni Liu Ruyan, Jr., anong nangyari? Nag-aalala kong tinanong, saan ka galing kanina? Bakit hindi maganda ang itsura mo? Walang pakialam nang umiti si Liu Ruyan, may nang asar lang sa akin. Pero okay lang, nasagot ko na siya. Ilang salita lang ang sinabi niya at hindi na rin ako nagtanong pa. Ganoon lang natapos ang isang araw ng pagpupulong. Pabalik sa lungsod, nag-suggest ang junior na kumain kami sa labas para mag-celebrate. Walang tutol si Yu Jiangshan, nagbigay siya ng pondo at hinayaan kaming pumunta. Sa gitna ng sigawan ng mga kasamahan, pumasok kami sa isang bar. Pagkatapos ng ilang ikot ng inuman, halos lahat ay lasing na. Ako at isa pang babaeng kasamahan na hindi lasing ay walang magawang tiningnan ang magulong grupo. Isa-isa kaming tumawag ng sasakyan para ihatid sila. Si Liu Ruyan ay pilit na pinapanatili ang kanyang katinuan. Sa sandaling sumakay siya sa taxi, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, huwag kang umalis. Nagulat ako, ngunit hindi ko inalis ang kamay ko. Sabi ko, Senyor, lasing ka na. Ipapadala na kita pa uwi. Hawak pa rin ako ni Liu Ruyan at ayaw bumitaw. Nakita kong lasing na siya, kaya ang kasama naming babae ay nagkumbinsi rin habang sinusubukang tanggalin ang mga daliri ni Liu Ruyan. Sabi ng kasamahan nga, Senyor, ihahatid na kita pa uwi. Gabi na, uwi na rin si Senior Brother. Nang marinig ang isang partikular na salita, biglang bumitaw ang mahigpit na pagkakahawak ni Liu Ruyan.
Nakahinga ng maluwag ang kasamahan, nagpaalam sa akin, at inalalayan si Liu Ruyan pasakay ng sasakyan. Mag-isa akong sumakay ng taxi pa uwi sa apartment. Hindi ko masyadong pinag-isipan ang biglaang kakaibang kilos ni Liu Ruyan. Kinabukasan, nakatanggap ako ng magandang balita mula sa ospital. Sa wakas ay nagkamalay na ang nanay ko. Nang marinig ko ang balitang ito, agad akong pumunta sa ospital. Habang pinagmamasdan ko ang nanay kong nakangiti sa akin sa likod ng salamin, hindi ko napigilang mapaiyak. Hindi ko alam kung kailan dumating si Liu Ruyan. Naglabas siya ng tissue at ibinigay sa akin, sa kamarahang tinapik ang balikat ko. Lumipas ang 3 hanggang 5 araw. Inanunsyo ng doktor na maaari nang ilabas ang nanay ko sa intensive care unit. Noong araw na inilipat siya sa ordinaryong silid, napakaganda ng panahon. Pinaupo ako ni Liu Ruyan habang siya ang abala sa pag-aayos ng mga gamit. Pagkatapos, lumabas siya ng silid para bigyan kami ng espasyo. Matagal kaming nag-usap ng nanay ko habang hawak ko ang kanyang kamay. Sa huli, tiningnan ako ng nanay ko at biglang nagtanong, "Jiboda, may itinatago ka ba sa akin?" Nanigas ang ngiti ko. Sa huli, tumango ako, naghiwalay na kami ni Bainingbing. Kinakabahan kong tiningnan ang nanay ko, natatakot na baka muli siyang himatayin dahil dito. Parang nagulat ang nanay ko, ngunit wala siyang ibang malaking reaksyon. Sabi niya, "Mabuti naman." Nagtaka ako, "Nay?" Sabi niya, "Ano man ang gawin mo, susuportahan ka ni nanay." Itinaas niya ang kamay at tinapik ang balikat ko. Naghirap ang anak ko. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Tumulo ang luha mula sa gilid ng aking mga mata. Pinunasan ng nanay ko ang aking mga luha, saka ngumiti at sinabing, "Siya ba yung senior mo?" Tumango ako, "Opo." Malaki ang naitulong sa akin ni Senior Liu Ruyan, sa pinansyal man o sa ibang aspeto. Ang ospital kung saan nakakonfine si nanay ay tinulungan akong mahanap ni Senior Liu Ruyan at ni teacher. Tumango ang nanay ko, "Kung ganoon, kailangan mo siyang pasalamatan ng husto." Pagkatapos, biglang nagbago ang kanyang tono, "Napakagaling ni Liu, sigurado may boyfriend na siya, di ba? Yayain mo silang kumain minsan." Natigilan ako, "Wala yata, Nay." Nag-isip ang nanay ko, "Plano mo pa rin bang magpatuloy sa research?" Tumango ako, "Mas gusto ko pa rin ito." "Pasensya na, Nay, hindi ako marunong sa negosyo." Umiling ang nanay ko, sabi ni nanay, "Susuportahan ko lahat ng desisyon mo." Pagbalik sa laboratorio, kitang-kita na mas gumaan ang pakiramdam ko. Para magkaroon ng oras na bisitahin ang nanay ko, lalo pang tumaas ang aking efficiency, na umani ng papuri. Napabuntong hininga ang junior, ang legendary senior brother, ay talagang nakakatakot. Umiling siya habang nagbubuntong hininga, na sinang-ayunan ng iba. Tinawag ako ng aming guro. Medyo nahihiya siyang itinuro ang bata sa tabi niya, bigla na lang siyang dinala ng nanay niya. "May meeting ako ngayon para sa isang partnership collaboration, wala akong oras para alagaan siya. Pakiusap, bantayan mo muna siya." Saglit lang ako, babalik din ako agad. Siyempre, hindi ako tatanggi. Agad akong sumang-ayon, "Huwag po kayong mag-alala." Sabi niya, "Pasensya na naabala kita." Nagmamadaling inayos ni Yu Jiangshan ang kanyang mga gamit at umalis. Bago umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan ang kanyang apo, "Makinig ka kay Tito, ha?" Masunuring tumango ang apo, "Opo, Lolo." Hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin. Masyadong mapanganib sa laboratorio dahil sa mga kemikal. Masyado namang boring kung mananatili kami sa opisina. Magalang na nagpakilala ang apo, "Ako po si Yuan An, Tito. Pwede po ba tayong pumunta sa kalapit na parke?" Kaya dinala ko siya sa parke. Lahat ay bago sa paningin ng bata. Noong una, nagpapakita pa si Yuan An ng pagiging kalmado, pero hindi nagtagal ay hinahabol na niya ang mga paru-paro. Sinusundan ko siya sa likuran. Biglang may sumulpot at binuhat si Yuan An at tumakbo. Mabilis akong humabol para agawin siya, pero masyado akong mabagal. Nakikita ko nang madadala na si Yuan An. Pero sa sumunod na segundo, may tumakbo at pinatumba ang kidnapper. Nagmamadaling tumakas ang kidnapper. Yumakap si Yuan An sa binti ko at umiiyak ng malakas. Binuhat ko siya at marahang tinapik para pakalmahin, parang inaalo ko ang sarili kong anak. Mabilis na kumalma si Yuan An. Saka ko lang nagawang tingnan ang taong nagligtas sa kanya.
Ang pamilyar na mukha ay nagpatindig ng balahibo ko. Hawak ni Ba Iningbing ang kamay ni Ji Tiantian, malungkot ang ekspresyon na nakatayo sa harap ko. Kinagat niya ang labi, Ji Boda, umuwi na tayo. Sumimangot ako at akmang aalis. Agad na umiyak at nagwala si Ji Tiantian. Humikbi siya, Daddy, huwag kang umalis. Daddy, huwag kang umalis. Lumapit siya at yumakap sa binti ko. Sabi ni Ba Iningbing, Ji Boda, miss na miss ka na namin ng anak mo. Umuwi na tayo, pwede ba? Nagtutulungan ang mag-ina, para bang ako pa ang masamang taong nang iwan ng asawa't anak. Nandidiri lang ako. Ginamit pa nila ang ganitong paraan para lokohin akong bumalik. Ang galing din nilang mag-isip. Sabi ko, hindi na kailangan. Naibigay ko na sayo ang divorce agreement. Malamig kong tinanggihan. Ji Boda, kailangan mo ba talagang maging ganito kalupit? Kaawa-awa ang tono ni Ba Iningbing. Walang emosyon ang mukha ko, dapat ako ang nagtatanong niyan sa'yo. Ba Iningbing, wala na tayong relasyon. Huwag mong guluhin ang buhay ko. Kung hindi ka kontento sa kasunduan, pwede tayong magdemanda. Pero kung ganoon, mawawala na ang huling piraso ng respeto natin sa isa't isa. Naintindihan ni Ba Iningbing ang ibig kong sabihin. Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamao. Tinanong niya, pati ba anak mo, ayaw mo na? Tiningnan ko si Ji Tiantian na nakayakap sa akin, kalmado ang tono, ayaw ko na. Nagulat si Ji Tiantian. Hindi niya kailanman naisip na ayaw na sa kanya ng tatay niya. Habang natutulala, mabilis akong nakawala sa pagkakahawak niya at tumalikod para umalis. Sandaling natigilan si Ji Tiantian, pagkatapos ay agad na umiyak at gustong humabol. Sa isang iglap, nakita niya akong sumakay sa isang hindi pamilyar na sasakyan at papalayo. Umiyak ng malakas si Ji Tiantian. Nanahimik sandali si Ba Iningbing, pagkatapos ay agad na binuhat si Ji Tiantian, pumara ng taxi at sumunod. Sa kabilang banda, ako. Tiningnan ni Liu Ruyan ang taxi sa likod na humahabol, ngumisi ng malamig at inikot ang manibela. Naisip niya, talagang parang multo na ayaw umalis si Ba Iningbing. Mukhang walang epekto ang babala ko noong nakaraang araw. Nagtataka si Yuan An sa kakaibang atmosphere sa loob ng sasakyan. Tinanong niya, bakit hindi kayo nagsasalita? Niligtas ako ng ali kanina, hindi pa ako nakakapagpasalamat. Sabay kaming natigilan, hindi alam kung paano sasabihin. Pagbalik sa research room laboratory, nakabalik na si Yu Jiangshan. Narinig niyang pwede nang bumalik sa bansa, basta't ayusin muna ang divorce certificate. Mariin na sinabi ni Liu Ruyan, kung ayaw niyang pumayag, patatagalin natin hanggang sa mapawalang bisa ang kasal. Ji Boda, iwasan mo munang lumabas nitong mga araw, huwag kang magpakita sa kanya. Hindi sang-ayon si Yu Jiangshan. Naniniwala siyang kailangan ko itong harapin. Nag-aalangan pa rin ako. Gusto kong makipaghiwalay, pero ayaw kong bumalik sa bansa. Dahil alam kong kung talagang babalik ako, hindi ako basta-basta pakakawala ni Ba Iningbing. Nag-isip ako ng malalim. Bigla akong napatayo at tumakbo palabas. Baka nahanap niya ang nanay ko. Kung mahahanap ako ni Ba Iningbing, siguradong mahahanap din niya ang nanay ko gamit ang koneksyong iyon. Lubha akong nataranta. Mabilis ding sumunod si Liu Ruyan. Ngunit huli na kami. Sa loob ng silid ng ospital, nakaupo na si Ba Iningbing kasama si Ji Tiantian sa tabi ng kama. Kalmado ang ekspresyon ng nanay ko, parang hindi naapektuhan. Nang makita akong dumating, gumaan ang kanyang pakiramdam, Ji Boda, dumating ka na. Hindi maganda ang itsura ko. Tumingin ako kay Ba Iningbing, anong ginagawa mo rito? Inosente ang ekspresyon ni Ba Iningbing, binibisita ko lang si mama. Sumagot ako, sino ang mama mo? Wala na tayong relasyon. Tumingin si Ba Iningbing sa nanay ko, ngunit napansin niyang hindi nagbago ang ekspresyon nito, para bang matagal na niyang alam ang balita. Agad siyang kinabahan. Nahalata ko ang iniisip niya, walang iba kundi gamitin ang nanay ko para takutin ako. Lalong nandiri ako kay Ba Iningbing. Itinuro ko ang pinto, pwede ka nang umalis. Huminga ng malalim si Ba Iningbing, sinusubukang ayusin ang sitwasyon, Ji Boda, miss na rin ni Tiantian ang lola niya. Pwede mo ba silang hayaang magtagal pa sandali? Akmang tatanggi ako nang tumunog ang cellphone ng nanay ko. Sinagot ng nanay ko ang hindi kilalang tawag. Isang malakas na boses ng lalaki ang narinig, Ji Boda, wala ka bang hiya?
dati nakikipaglandian ka sa ibang babae. Ngayon, hiwalay na kayo, kinukulit mo pa rin si Bingbing. Enres J, ganyan mo ba pinalaki ang anak mo? Kinuha ko ang cellphone, malamig ang tono, Yiteng Cheng, kung may galit ka sa akin mo ibunton. Anong karapatan mong insultuhin ang nanay ko? Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyaring masama sa nanay ko, ikaw ang una kong hindi palalampasin. Sa tingin mo ba makakalusot ang pamilya sa investigasyon? Alam na alam mo kung anong ginawa mo noon. Sumagot si Yiteng Cheng, haha. Nakakatawa. Kahit pa sabihin nating ako ang gumawa noon, ano naman? Isang talunan, anong karapatan mong magbanta sa akin ng ganyan kalaki ang ulo? Tumingin ako kay Bai Ningbing, kakaiba ang tono, inaamin mo. Mayabang na sinabi ni Yiteng Cheng, inamin ko na, ano ngayon? May ebidensya ka ba? Walang naniniwala sa'yo kung puro salita lang. Sinasabi ko sa'yo, kung guguluhin mo si Bai Ningbing, hindi ako mag-aatubiling ipasok ulit ang nanay mo sa ospital. Kung dati, matagal akong matataranta sa mga sinabi niya. Noon iyon, noong hindi ko kayang iwan ang nanay kong may sakit, at may ilusyon pa rin ako kay Bai Ningbing. Pero ngayon, mahina lang akong tumawa at akmang ibababa na ang tawag. Ngunit naunang inagaw ni Bai Ningbing ang cellphone. Minura niya, Yiteng Cheng, anong kabaliwan ang ginagawa mo? Pero hindi naabot ng cellphone ang kanyang tanong. Mabilis nang ibinaba ng kabilang linya ang tawag. Napakaitim ng mukha ni Bai Ningbing. Idinagdag niya sa blacklist ang numero ni Yiteng Cheng, ibinalik sa akin ang cellphone, at kalmadong sinabi, kailangan mo nang umuwi. Hindi pa ako sanay na kumakampi sa akin si Bai Ningbing. Tutal, sa loob ng ilang taon ng magulong kasal namin, palagi akong ang sinisisi. Sabi niya, galit ka ba? Sumagot ako, galit lang ako dahil ininsulto niya ang nanay ko. Tungkol sa iba, hindi mo kailangang maging ganyan ka-emosyonal. Walang emosyon ang mukha ko, hindi naman ito malaking bagay. Emosyonal si Bai Ningbing, kung ganoon, ano ang maituturing na malaking bagay? Sabi ko, kung ikukumpara sa mga ninakaw na sikreto, at sa lahat ng alaala ng pagiging walang kalaban-laban, ang isang tawag sa telepono ay talagang masasabing walang gaanong halaga. Nanginginig ang labi ni Bai Ningbing, ngunit wala siyang masabi. Nakakunot ang noo ni Liu Ruyan, maingat na inoobserbahan ang bawat kilos niya, na para bang kapag gumawa si Bai Ningbing ng anumang makakasama sa akin, agad siyang magagalit. Nakatayo si Liu Ruyan sa tabi ko, sa distansyang mas malapit kaysa sa karaniwang social distance. Parang sanay na rin akong malapit sa kanya. Tinitingnan ko lang si Bai Ningbing, ang lamig sa aking mga mata ay nagpanginig kay Bai Ningbing. May kalungkutan sa mga mata ni Bai Ningbing. Sa huli, tahimik siyang umalis kasama si Ji Tiantian. Pagkaalis nilang dalawa, marahang hinaplos ng nanay ko ang nanginginig kong mga kamay. Alam niyang kailangan ng matinding tapang para putulin ang nakaraan ng harapan. Umiti ako para pakalmahin siya, okay na. Pasensya na, Nay, sa harap mo pa nasabi ang mga ito. Umiling siya. Pero si Liu Ruyan ay lubos na nag-aalala. Kailangan niyo ba ng tulong sa bagay na pinag-uusapan ninyo? Napabuntong hininga ako, mayroon lang akong ilang supporting evidence, hindi ko makuha ang crucial evidence. Nanlumo ang mukha ko. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko maparusahan si Yiteng Cheng. Noon, abala ako sa ibang bagay, at malaki ang naging hadlang noong sinubukan kong mag-imbestiga. Ngayong maraming taon na ang lumipas, malamang nasira na ang mahahalagang impormasyon. Hanggang ngayon, pinoproblema namin ito. Bigla akong nakatanggap ng mensahe mula kay Bai Ningbing. Sabi niya, Jiboda, may problema sa kumpanya. Kailangan ko munang umuwi. Siguradong imbestigahan ko yung bagay na yon. Hintayin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Nakita ni Liu Ruyan ang tatlong pangungusap. Mumisi siya ng malamig, tingnan mo, kaunting problema lang, iniwan ka na niya. Hindi sincere ang paghingi niya ng tawad. Pero medyo gumaan ang loob ko. Ayoko na silang makita. Sa eroplano pabalik sa bansa, palaging kinukulit ni Ji Tiantian si Bai Ningbing, tinatanong kung ano ang mangyayari kay Daddy. Ito ang unang pagkakataon mula noong 3 taong gulang siya na ganito niya na-miss ang kanyang ama. Parang bumalik siya sa taong iyon noong pilit siyang kinuha ng lola niya. Walang pumansin sa kanyang pag-iyak, sinasabi lang sa kanya na ayaw na sa kanya ng tatay niya, hindi na siya mahal ng tatay niya.
Pero kanina lang, bigla niyang natuklasan na hindi pala siya ayaw ng tatay niya. Mahal na mahal siya ng tatay niya. Pero palagi niyang sinasaktan ang tatay niya. Ngayon, sobrang nasaktan na ang tatay niya, kaya umalis na talaga ang tatay niya. Nang maisip ito, muling umiyak si Ji Tiantian. Humikbi siya, "Mommy, ayaw na ba talaga sa akin ni Daddy? Ayaw na ba talaga niya sa akin?" Hinilot ni Bai Ningbing ang kanyang sentido, gustong aluin, ngunit hindi alam kung paano sisimulan. Nang lumapag ang eroplano, nakatulog na si Ji Tiantian sa kaiyak. Pagbaba ni Bai Ningbing, nakita niya si Iteng Cheng na sumusundo. Nakangiting sumalubong si Iteng Cheng, gustong hawakan ang kamay ni Bai Ningbing, ngunit malamig itong tinabig ni Bai Ningbing, "Umalis ka." Nalungkot si Iteng Cheng. Tinanong niya, "Bingbing, masama ba ang pakiramdam mo? Nag-away na naman ba kayo ng kuya ko?" Sinamaan siya ng tingin ni Bai Ningbing, "Lumayo ka sa akin, Iteng Cheng. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, wala tayong ibang relasyon. Umalis ka na ngayon. Ayokong makita ka." Magpupumilit pa sana si Iteng Cheng, ngunit hinila siya palayo ng dalawang security guard. Nagmamadaling nag-ulat ang sekretarya tungkol sa kalagayan ng kumpanya. Iniwan ni Bai Ningbing ang anak sa yaya. Ayaw niyang ipadala si Ji Tiantian sa nanay niya, pero hindi rin niya kayang iwan ang bata mag-isa sa bahay. Sabi niya, "Huwag mong hayaang manggulo si Iteng Cheng. Bawal siyang lumapit kay Miss." 2 araw na nanatili si Bai Ningbing sa kumpanya bago naayos ang lahat ng gawain. Pagod niyang hinilot ang kanyang sentido, pinaiwan ang bagong assistant secretary, at nagbigay ng ilang utos. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng sekretarya, "Presidente Bai, 3 o 4 na taon na ang nakalipas." Sumagot si Bai Ningbing, "Kahit gaano pa katagal, kailangan kong malaman ang katotohanan." Walang magawang tumango ang sekretarya at umalis. Pauwi sa ancestral house, hindi mapakali si Bai Ningbing habang tinitingnan ang cellphone. Walang anumang sagot si Ji Boda. Lubhang kinakabahan si Bai Ningbing. Naalala niya ang batang babae na nakatayo sa tabi niya, ang pamilyar nilang interaksyon, ang nagniningning na anyo ni Ji Boda sa entablado. Sa pagkakataong ito, parang nagkatotoo na ang kutob niya. Talagang ayaw na sa kanya ni Ji Boda. Nakahanap na siya ng bagong direksyon at nakahanap pa ng bagong kapareha. O baka iyon talaga ang dapat na buhay niya. Magtrabaho sa larangang gusto niya, makahanap ng mga kaibigang katulad ng pag-iisip, at mamuhay kasama ang kanyang ina. Noong araw na iyon sa silid ng ospital, para siyang tagalabas, isang taong bigla na lang pumasok sa magandang buhay ng iba na parang isang kriminal. Alam ito ni Bai Ningbing pero hindi siya makapapayag. Hindi niya kayang tiisin na may ibang babae sa tabi ni Ji Boda. Hindi niya kayang tiisin na iwan siya ni Ji Boda. Ayaw niya ng ganitong pakiramdam na wala siyang kontrol. Ngunit sa huli, natuklasan ni Bai Ningbing na ang pinaka hindi niya kayang tiisin ay ang sarili niyang walang ginawa. Napakarami niyang nagawang mali na parang hindi na maitatama. Madilim ang langit sa labas ng bintana. Naalala ni Bai Ningbing ang araw na umalis si Ji Boda, ganito rin kadilim ang langit. Ganito pala ang pakiramdam ng iwanan? Mumisi si Bai Ningbing ng mapait, nga, kasalanan ko. Mabilis na nakarating sa ancestral house. Nagmamadaling pumasok si Bai Ningbing at nakita si Ji Tiantian na nakaupo sa sofa. Ang katabi niyang si Iteng Cheng ay nakikipagkwentuhan kay Bai Mu, nanay ni Bai Ningbing. Nang makita siyang pumasok, halatang natuwa ang dalawa, ngunit sumimangot si Bai Ningbing. Hinila niya si Ji Tiantian, "Iteng Cheng, hindi ba sinabi ko sa iyong huwag kang lalapit kay Tiantian?" Akmang magpapaliwanag si Iteng Cheng nang maramdaman ni Bai Ningbing na napakainit ng hawak niya sa palad. Maingat na tiningnan ni Bai Ningbing at napansin na namumula ang pisngi ni Ji Tiantian at medyo wala na ito sa sarili. Agad niyang binuhat si Ji Tiantian at isinakay sa kotse. Sabi niya, "Dali sa ospital." Pagkatapos ng check-up, seryoso ang ekspresyon ng doktor. Pinagalitan sila, gastroenteritis ang sanhi ng lagnat. Kayo bilang magulang, dapat mas maingat kayo. Kung nahuli pa kayo ng kaunti, baka nasira na ang utak ng bata. Huwag na rin kayong magpakain ng kung ano-ano sa bata. Sunod-sunod na sumang-ayon si Bai Ningbing. Sa silid ng ospital, sinuswero si Ji Tiantian. Nakaupo si Bai Ningbing sa tabi ng kama, hindi makatulog. Lumapit si Wang Ma, "Yaya Wang, para kumbinsihin, Miss, ako na ang magbabantay kay Yaong Miss. Magpahinga muna kayo."
Akmang tatanggi si Bai Ningbing nang biglang tumawag ang cellphone. Si Bai mo pala. Lumabas ng silid si Bai Ningbing para sagutin ang tawag. Tinanong ni Bai mo, okay lang ba si Tian-Tian? Sumagot si Bai Ningbing, gastroenteritis ang sanhi ng lagnat. Nay, ano nang pinakain mo kay Tian-Tian? At saka, hindi ba sinabi ko sa yaya na huwag palapitin si Iteng Cheng kay Tian-Tian? Sabi ni Bai mo, wala naman siyang kinain na kakaiba. Normal lang sa bata ang magkasakit. Huwag kang masyadong mag-alala. Nang marinig iyon, hindi maipaliwanag ang nararamdaman ni Bai Ningbing. Huminto sandali si Bai mo at nagpatuloy, nga pala, narinig kong naghiwalay na kayo ni Jiboda. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang magandang balitang ito? Kung sinabi mo agad, pwede na nating planuhin ang kasal ninyo ni Iteng Cheng. Sumagot si Bai Ningbing, sinong nagsabing maghihiwalay kami? Hindi maganda ang tono ni Bai Ningbing. Kahit maghiwalay kami, hindi ako magpapakasal kay Iteng Cheng. Nay, huwag ka nang magsayang ng pagod. Nagtaka si Bai mo, napadala na sa bahay ang divorce agreement, hindi ka pa rin ba maghihiwalay? Ang galing din talaga ni Jiboda. Siya ang gustong makipaghiwalay, pumunta sa ibang bansa, tapos kinukulit ka pa para pumunta roon. Tinanong ni Bai Ningbing, si Iteng Cheng ba ang nagsabi sa'yo? Nagbago ang ekspresyon ni Bai Ningbing. Hindi niya kailanman sinabi sa iba ang dahilan ng kanyang pag-alis. Sabi ni Bai mo, ano naman? Sinasabi ko sa'yo, huwag mong guluhin si Iteng Cheng. Sinabi lang niya sa akin ang totoo. Kung gustong makipaghiwalay ni Jiboda, hayaan mo siya. Hindi naman talaga siya karapat-dapat sa'yo. Dati, ayaw niyang umalis sa posisyon bilang manugang ng pamilya Bai. Ngayon, ang ganda, kusa siyang umalis. Tamang-tama, mababakante ang pwesto para kay Iteng Cheng. Napakaitim ng mukha ni Bai Ningbing. Sabi niya, Nay, huwag mo nang hayaang sirain ni Iteng Cheng ang relasyon namin ni Jiboda. Hindi ba kayo naghiwalay na? Anong relasyon pa? Itinaas ni Bai Ningbing ang boses, hindi ko sinabing gusto kong makipaghiwalay. At hindi ko rin naisip na magpakasal kay Iteng Cheng. Nay, bakit mo ba pilit na isinisiksik si Iteng Cheng sa akin? Hindi ko siya gusto. Alam mo ba, dahil kay Iteng Cheng, gustong makipaghiwalay sa akin ni Jiboda. Sumigaw din si Bai mo, sumagot, sinisisi mo ako sa paggulo sa relasyon ninyo ni Jiboda. Kung naging matigas ka lang tulad ngayon, saan ako magkakaroon ng pagkakataong magpasok ng iba? Hindi dinadapuan ng langaw ang itlog na walang bitak. Kung hindi nagpakita ng kaunting interes si Bai Ningbing, hindi rin ganoon kadaling magtatagumpay si Iteng Cheng. Natigilan si Bai Ningbing. Mumisi si Bai mo nang may pagmamalaki, aminin mo na, Bingbing. Hindi mo naman talaga ganoon kamahal si Jiboda. Tingnan mo, gusto rin ni Tian-Tian si Iteng Cheng. May gusto ka rin sa kanya. Ngayon, ang pagpapakasal kay Iteng Cheng ang pinakamagandang pagpipilian. Bakit mo ba ganoon na lang kinamumuhian si Jiboda? Palagi naman siyang naging marespeto sa'yo. Pagod ang tono ni Bai Ningbing. Hindi ito maintindihan ni Jiboda at hindi rin niya maintindihan. Tinanong ni Bai Ningbing, ano naman ang maganda kay Iteng Cheng? Sumagot si Bai mo, kailangan ba ng dahilan para kamuhian ang isang tao? Umiling si Bai Ningbing. Ayaw na niyang makipagtalo pa. Sabi niya, walang dahilan. Kaya kinamumuhian ko si Iteng Cheng. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Agad niyang ibinaba ang tawag, ayaw nang makipagtalo pa sa ina. Kinabukasan, nagising si Tian-Tian. Kumurap-kurap siya, inikot ang ulo, na para bang may hinahanap. Mommy, si Daddy. Sinuri ni Bai Ningbing ang temperatura sa noo niya. Nang makitang wala ng lagnat, medyo gumaan ang kanyang loob. Pilit na tinanong ni Tian-Tian, bumalik na ba si Daddy? Kumirot ang puso ni Bai Ningbing. Sabi niya, hindi pa. Gutom ka na ba? Umiling si Tian-Tian. Tinanong siya ni Bai Ningbing, ano nang kinain mo kahapon? Ice cream. Kasi sabi ni Uncle Doctor, kung gusto ko, pwede akong kumain ng marami. Kaya kumain ako ng 3. Kagagaling lang ni Tian-Tian sa turok, napakahina. Sabi ni Bai Ningbing, kahit gaano mo pa kagusto, dapat katamtaman lang. Ayaw ni Bai Ningbing na pagalitan ang anak sa sandaling iyon. Sinabi sa'yo ng daddy mo, di ba? Hindi na nagsalita si Tian-Tian. Napabuntong hininga si Bai Ningbing, masama ang pakiramdam mo, bakit hindi mo agad sinabi?
Malungkot na sumagot si Ji Tiantian, sinabi ko kay Uncle Lee, pero sabi ni Uncle, okay lang daw. Pagkatapos, umalis sila ni Lola. Mommy, miss ko na si Daddy. Huhuhuli. Nang maalala ang kawalan ng magawa kahapon, lalong umiyak si Ji Tiantian. Gusto ko si Daddy. Gusto ko si Daddy. Masakit sa pusong niyakap siya ni Ba Iningbing. Nagpadala siya ng mensahe kay Jiboda. Dahil sa time difference, hating gabi pa lang sa lugar ni Jiboda. Walang anumang inaasahan si Ba Iningbing. Ngunit hindi nagtagal, tumawag si Jiboda. Hello! Nang marinig ang boses ng ama, lalong umiyak si Ji Tiantian. Niyakap niya ang cellphone at nagsumbong, Daddy, ang sakit ng pakiramdam ko. Bumalik ka na, please. Huhuhu. Gusto ko si Daddy. Nanahimik sandali ang kabilang linya. Sa huli, sinabi, Tianshan, behave. Huwag kang umiyak. Kakantahan ka ni Daddy para makatulog ka, okay? Kasabay ng marahang awit, unti-unting nakatulog si Ji Tiantian. Kinuha ni Ba Iningbing ang cellphone. Sabi niya, Jiboda, gusto ko di. Pinutol siya ni Jiboda, tulog na siya. Ibaba ko na. Agad na naging malamig ang tono niya. Hindi binanggit ang tungkol sa pagbabalik at hindi rin binigyan ng pagkakataon si Ba Iningbing na magsalita. Diretsahan niyang ibinaba ang tawag. Tulala si Ba Iningbing habang inihiga si Ji Tiantian sa kama. Sa kabilang banda, nakaupo ako sa kama, hindi na makatulog. Si Ji Tiantian ay sarili kong laman at dugo. Kahit nalalamig na ang puso ko, hindi peke ang pagmamahal ng isang ama. Ang pag-iyak niya kanina ay paos, alam kong sobrang sakit ng nararamdaman niya. Ngunit sa huli, hindi ako lumambot. Kinabukasan, ikinuwento ko sa nanay ko ang nangyari kagabi. Sabi ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Anak ko si Tiantian. Hindi ko kayang baliwalain siya. Sabi niya, pwede mo siyang bisitahin. Ama ka niya. Karapatan mo yan. Walang kinalaman yan kung kasama mo pa si Ba Iningbing o hindi. Nakakagalaw na ng kaunti ang nanay ko, kaya na niyang tumayo ng sandali. Inaalalayan ko siya habang naglalakad kami sa pasilyo para magpahangin. Sabi niya, huwag kang magpakalunod sa problema. Umiti ako ng may ginhawa. Sabi ko, mabuti na lang nandyan ka, Nay. Lumipas ang kalahating buwan ng payapa. Maganda ang aking pakiramdam. Nakontrol na ang sakit ng nanay ko at nakakagalaw na siya ng normal. Plano kong ilabas na ang nanay ko sa ospital para sa bahay na magpagaling. Paglabas ko ng laboratorio, nasalubong ko si Ba Iningbing. Kalahating buwan na kaming hindi nagkita, mukha siyang losyang. Halata ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. May hawak siyang rosas, hinihintay akong lumabas. Mumiti si Ba Iningbing, Jiboda, nandito ako. Hindi maganda ang tono ko, paano mo ako nahanap dito? Anong kailangan mo sa akin? Sabi niya, miss ka na ni Tiantian. Nag-aalala rin ako na baka hindi ka ligtas mag-isa sa ibang bansa, kaya binisita kita. Ang nangyari dati ay nagbigay ng ideya kay Ba Iningbing. Natuklasan niyang may pagmamahal pa rin si Jiboda kay Ji Tiantian. Alam niyang hamak siya, ginagamit ang anak para makiusap na lumambot ang puso ni Jiboda. Ngunit kahit murahin siya ni Jiboda, susubukan pa rin niya. Nagpatuloy siya, anibersaryo rin natin ngayon. Iniabot ni Ba Iningbing ang bulaklak, ngunit hindi ko tinanggap. Umisi ako ng malamig, ang anibersaryo, para sa atin, wala ng kabuluhan, di ba? At saka, sa tingin mo ba, mapipigilan ako ng bata? Malinaw na nakasulat sa kasunduan ni Ba Iningbing na ang kustodya ng bata ay sa kanya. Hindi ko alam kung ano pa ang ipinagpipilitan mo. Kinagat niya ang labi, pero ikaw pa rin ang ama ni Tiantian. Miss na miss ka na talaga ni Tiantian. Alam na niyang nagkamali siya. Pinapangako ko, sa susunod, sisiguraduhin kong rerespetuhin ka niya, hindi ka na niya gagawing magalit. Jiboda, bumalik ka na, pwede ba? Sabi ko, ayoko. Tinanong niya, bakit? Jiboda, gusto mo bang mawalan ng ama si Tiantian? Sabi ko, mamahalin ko siya, pero wala itong kinalaman sa kung maghihiwalay tayo o hindi. Ama niya ako. Tuwing may okasyon, babatiin ko siya, bibigyan ng regalo. Ayoko nang makipagtalo pa sa kanya. Sabi ko, Ba Iningbing, hindi ka ba napapagod sa pagpipilit sa isang taong hindi ka na mahal? Hindi. Mahal kita, Jiboda.
Mahal na mahal talaga kita. Gustong magsalita ni Ba Iningbing, ngunit natuklasan niyang wala siyang masabi. Dahil kahit siya, hindi niya maloloko ang sarili sa mga salitang iyon. Totoong mahal niya siya, ngunit totoo rin ang sakit na naidulot niya. Yumuko si Ba Iningbing, wala talaga kaming relasyon ni Iteng Cheng. Naayos ko na ang lahat sa bansa. Malapit ko nang malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari noon. Jiboda, bumalik ka na, pwede ba? Walang emosyon ang tono ko, mayroon man o wala, walang pagkakaiba. Sinaktan ako ni Iteng Cheng, sinaktan niya ang nanay ko, kaya hindi ko siya mapapatawad. Pero wala na akong pakialam sa relasyon ninyo. Ba Iningbing, hindi ba mas maganda kung maghihiwalay tayo ng maayos? Tungkol sa katotohanan, kaya ko rin namang alamin iyon ng mag-isa. Inaamin ko, minahal kita. Pero ngayon, huli na ang lahat. Pagkatapos kong sabihin ang huling pangungusap, tumalikod ako at umalis nang hindi lumilingon. Naiwan si Ba Iningbing na tulala. Alam na niya mula pa sa simula na ganito ang magiging wakas. Ang mga rosas sa kanyang kamay ay nagniningning, ngunit pagkatapos ng ilang araw ay malalanta at matutuyo, tulad ng kanilang relasyon. Mula sa dating matindi at nag-aalab, hanggang sa ngayon ay puro gulo na lang. Hindi siya humabol. Pinanood niya si Jiboda na papalayo hanggang sa tuluyan nang mawala sa kanyang paningin. Sa katunayan, kaninang umaga, pumunta siya sa ospital para makita si Ginang Ji. Hindi siya pinalayas ni Ginang Ji. Nang makita siyang dumating, nakangiti ito, tulad noong unang beses na dumalaw si Ba Iningbing bilang bisita. Magalang siyang tinanong kung kumusta na, at hinintay na siya mismo ang magsabi ng kanyang sadya. Naka-aircon ang silid sa ospital, tama lang ang temperatura at halumigmig. Ngunit si Ba Iningbing ay pinagpawisan ng husto. Hindi niya alam kung paano sisimulan, kung paano sasabihin kay Ginang Ji. Bahagyang napabuntong hininga si Ginang Ji. Matagal na niyang nakita si Ba Iningbing. Noon, ang nasa harap niya ay puno ng sigla, magaling sa negosyo. 7 taon na ang nakalipas nang pumunta siya sa bahay, naging mas kalmado at mahusay na siya. Kapag pinag-uusapan ang anak, puno rin ang pagmamahal. Dahil din dito kaya pumayag si Ginang Ji sa kasal nilang dalawa. Ngunit nakalimutan ni Ginang Jai na masaya sa kanyang kasal na ang damdamin ang pinakamadaling magbago. Alam ni Ginang Ji na nandito siya para humingi ng tulong na suyuin si Jiboda. Puno ng pagsisisi si Ba Iningbing ngayon, ngunit sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na 7 taon? Sabi ni Ba Iningbing na tulungan niyo po akong kumbinsihin si Jiboda na umuwi na. Alam kong kasalanan ko sa kanya, pero pwede po ba siyang bigyan pa ako ng isang pagkakataon? Isa lang. Pinapangako ko habang buhay ko siyang aalagaan. Sumagot si Ginang Jai, Bingbing, 7 taon na ang nakalipas, ganyan din ang ipinangako mo sa akin. Nakangiti pa rin si Ginang Ji. Sabi niya, sinabi mong mamahalin mo siya habang buhay, aalagaan habang buhay. Pero ngayon, Bingbing, malinis ba talaga ang konsensya mo tungkol sa inyo ni Iteng Cheng? Isang napakakalmadong pahayag, ngunit nagdulot ito ng malaking alon sa puso ni Ba Iningbing. Nagpatuloy si Ginang Jai, tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon? Paulit-ulit. Ilang beses siyang umasa na papanigan mo siya? Ang pagkakataon ay maaaring ibigay ng paulit-ulit, pero ang pagmamahal ay unti-unting naubos sa bawat pagkabigo. Minsan mo lang siyang pinakitaan ng kabutihan, tapos gusto mo nang burahin ang lahat ng dati mong kasamaan. Kahit pamahalin mo siya habang buhay sa susunod mong buhay, paano naman ang sakit na naidulot mo sa kanya noon? Sabi ni Ba Iningbing, iba na po ngayon. Marahang pinutol siya ni Ginang Jai, huwag kang magmadaling sumagot sa akin. Iniisip mong inakit ka ng iba. Pero Bingbing, kung talagang mahal mo siya, hindi mo siya hahayaang masaktan kahit kaunti. Lalong namutla ang mukha ni Ba Iningbing. Sabi niya, wala na po ba akong magagawa? Wala na po ba talaga? Palagi siyang inaapi ng nanay ko. Akala ko, kung ipapakita kong wala akong pakialam, hindi na siya pahihirapan ng nanay ko. Kamag-anak lang ang turing ko kay Iteng Cheng. Wala talagang namamagitan sa amin. Kalmado ang tono ni Ginang Jai, dapat sinabi mo iyan agad kay Jiboda, hindi yung umiiyak ka sa harap ko at nagsusumbong. Minamaliit mo siya. Iniisip mong isa lang siyang may bahay, kaya hindi niya kailangang malaman ang ilang bagay, sapat nang umasa siya sa'yo.
Pero Bingbing, nagkakamali ka. Hindi yan ang gusto niya. Napunta ang tingin niya sa labas ng pinto. Nagmamadaling dumating si Liu Ruyan, natatakot na baka may masabing makakasakit kay Ginang Ji si Bai Ningbing. Binigyan siya ni Ginang Ji ng tingin na nagpapakalma. Sabi niya, hindi ako papayag na maging tagapamagitan mo. Kung gusto mo pang subukan, ikaw mismo ang pumunta sa kanya. Pinalayas siya ni Ginang Ji. Sabi niya, kung hindi papayag si Jiboda, huwag mo na siyang kulitin. Mabilis na bumalik sa bansa si Bai Ningbing. Nakolekta na ng sekretarya ang lahat ng ebidensyang mahahanap. Sabi niya, Miss, masyado nang matagal. Ang mga hawak nating ito ay hindi sapat para tuluyang maparusahan si Ishe, Yiteng Cheng. Sumagot si Bai Ningbing, okay lang. Gawin mo ang sinabi ko. Hindi nagtagal, kumalat sa buong lungsod ang balita tungkol sa malisyosong kompetisyon ng Ishe Group. Biglang bumagsak ang stocks ng Ishe Group. Agad na kumilos ang Giishi para ayusin ang sitwasyon, ngunit may isang anonymous na nagbunyag ng impormasyon na kumumpleto sa huling piraso ng ebidensya. Sa huli, sa pamamagitan ng interbensyon ng pulisya, naging malinaw ang lahat ng katotohanan. Lubusang nabangkarote ang Giishay, pinaghatsian ng ibang mga pamilyang may impluensya, tulad ng nangyari sa pamilya Ji ilang taon na ang nakalipas. Lubhang natatakot ngayon si Yiteng Cheng. Wala na ang suporta ng kanyang pamilya, lalong naging imposible ang plano niyang pakasalan si Bai Ningbing. Desperado siyang naghahanap ng paraan. 3 araw pagkatapos, kumalat sa buong lungsod ang balita tungkol sa pangangaliwa ni Bai Ningbing habang kasal pa. Dahil masyadong totoo ang ebidensyang inilabas ng nag-report, biglang bumagsak ang stocks ng Baishay. Abala si Bai Ningbing sa pag-aayos ng gulo, kahit ang retiradong si Effie Bai ay napilitang tumulong sa pag-aasikaso ng napakaraming problema. Sa huli, nakaranas pa rin ng hindi na maibabalik na pinsala ang Baishay. Kahit pa lumabas si Bai Ningbing para sabihing paninira lang ang lahat, ang divorce agreement na hindi alam kung sino ang naglabas ay lalong nagpatunay sa balita ng pangangaliwa ni Bai Ningbing. Nang makita ang lalong humihinang negosyo ng pamilya, nagmamadaling tumawag sa akin si Bai Mu. Agad niya akong tinanong, Jiboda, hanggang kailan mo kami pahihirapan? Umisi ako ng malamig, ako ba ang may kasalanan? Kayo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Agad kong ibinaba ang tawag. Umiti si Liu Ruyan sa tabi ko. Sabi niya, ngayon, malinaw na ang lahat. Tumango ako. Isang malaking alalahanin ang nawala, gumaan din ang pakiramdam ko. Nagsuggest si Liu Ruyan, gusto mo bang kumain tayo para mag-celebrate? May nahanap akong masarap na dessert shop. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Hindi ko alam kung kailan nakarating si Yu Jiangshan sa likuran namin. Umisi siya ng malamig, araw-araw na lang. Tapos na ba ang eksperimento? Nagkatinginan kami, tapos na. Seryosong sinabi ni Yu Jiangshan, sa seminar sa susunod na buwan, kapag nagkaproblema kayo, tingnan niyo lang kung paano ko kayo pagagalitan, kayong dalawang pasaway. Pagkatapos, umuwi siya at umalis ng nakapamulsa. Pagdating sa pinto, hindi niya nakalimutang lumingon at sabihin, saan yung dessert shop? Ikuha niyo ako ng cake. Dapit hapon, sabay kaming umuwi sa apartment ko. Nang makita ang dalawang magkasabay na pumasok, nag-isip ng malalim si Ginang Ji. Isang araw, habang wala si Jiboda, tinanong ni Ginang Ji si Liu Ruyan, gusto mo si Jiboda, di ba? Namula ang buong mukha ni Liu Ruyan. Matatag siyang tumango, gusto ko siya. Malumanay na sinabi ni Ginang Ji, pero hindi alam ni Jiboda, di ba? Sabi ni Liu Ruyan, ayokong basta na lang sabihin sa kanya. Kagagaling lang niya sa isang relasyon. Ayokong mag-alala pa siya. Tahimik ko siyang mamahalin hanggang sa mapansin niya, at sabihin sa akin kung tatanggapin niya ako o tatanggihan. Tinanong ni Ginang Ji, paano kung tanggihan ka ni Jiboda? Isa-isang sinabi ni Liu Ruyan, okay lang. Mamahalin ko pa rin siya. Ang pagmamahal ko sa kanya ay walang kinalaman sa kung mahal niya ako o hindi. Tapat ang tingin ni Liu Ruyan. Sabi niya, basta't maayos siya, handa akong magsakripisyo. Malungkot ang tono ni Ginang Ji, masyado kang mapilit. Umiti ng malapad si Liu Ruyan, lahat naman tayo may pinagpipilitan. At saka, 10 taon ko na siyang gusto. Naging matagumpay ang seminar pagkalipas ng 1 buwan. Bilang bagong mukha, nagningning ako sa pulong, matagumpay na pinatahimik ang lahat ng pagdududa. Pagkatapos, binigyan ako ni Liu Ruyan ng isang malaking bouquet ng rosas. Sabi niya, congratulations, Junior. Nakangiti kong tinanggap ang mga pagbati ng lahat, at maluwag sa loob na tinanggap ang mga rosas. Sa selebrasyon sa gabi, dumating din ang nanay ko. Tinawag niya ako ng sarilinan at inabutan ng isang sobre. Nagtataka kong binuksan ito. Sa loob, isang divorce agreement na may perma na ni Bai Ningbing. Sa kabilang papel, simpleng nakasulat ang 2 salitang ipasensya na.
Ang unang hipasensya na ay tumago sa papel, malalim at malinaw, sulat kamay ni Bainingbing. Ang pangalawa ay parang sulat bata, isinulat ni G. Tiantian ng paisa-isa, ginagaya. Muli kong isinara ang sulat, puno ng ginhawa ang ngiti sa aking mukha. Ang 7 taong kasal ay dito na talaga nagwakas. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nakangiti ako, ngunit walang tigil ang pagtulo ng luha. Niyakap ako ng nanay ko, okay lang yan. Magiging maayos din ang lahat sa hinaharap. Lumabas si Liu Ruyan para salubungin kami papasok. Sabi niya, Ginang Jay, Junior, pasok na kayo. Kayo ang bida ngayon. Sa sandaling isinilid ang sulat sa sobre, tahimik ding tumulo ang luha ni Bainingbing. Lubhang humina ang baisye. Abala siya sa trabaho, pumayat din ng husto. Matagal din siyang nag-alinlangan bago pumirma sa divorce agreement. Sa panahong ito, marahil dahil sa dami ng hindi magagandang salita na narinig, naging mas maunawain na rin si G. Tiantian. Nang malaman na maghihiwalay na ang mga magulang niya, mabilis din niyang tinanggap. Nagtanong lang siya ng isang beses, mahal pa rin ba ako ni Daddy? Bibisitahin pa rin ba niya ako? Tumango si Bainingbing, syempre. Mahal na mahal ka namin ni Daddy. Mommy, kailangan ko ring humingi ng tawad kay Daddy. Tulungan mo akong isulat ang pasensya na, pwede ba? Sabi ni teacher ngayon, kapag nagkamali, kailangang humingi ng tawad. Para mapatawad tayo. Natigilan si Bainingbing, biglang namula ang gilid ng kanyang mga mata. Sabi niya, sige. Ang ganda. Sana, kung ganito lang palagi nitong mga nakaraang taon, ang ganda sana. Sa harap ng desk, isa-isang isinulat ng mag-ina ang ipasensya na. Maingat na itinupi ni G. Tiantian ang papel at isinilid sa sobre. Nang makuha na ang sulat, biglang nabalisa si G. Tiantian, Mommy, paano kung hindi tayo patawarin ni Daddy? Nanahimik sandali si Bainingbing, kung ganoon, patuloy tayong hihingi ng tawad hanggang sa patawarin tayo ni Daddy. Masiglang tumango si G. Tiantian. 3 buwan pagkatapos ng opisyal na diborsyo, nagpadala si G. Boda ng isang maliit na teddy bear. Itinabi ito ni G. Tiantian sa ulunan ng kanyang kama. Sa tabi ng kanyang unan, magkabila ang nakalagay ang 2 teddy bear. Gabi-gabi, kailangan niyang isa-isang batiin ng good night, tapos hahalikan, na para bang nasa tabi niya si Daddy. Pagkatapos ng ilang buwang paglilitis, sa wakas ay nakulong na si Iteng Cheng. Ipinadala ni Bainingbing ang balitang ito kay G. Boda. Hindi sumagot si G. Boda, ngunit alam ni Bainingbing na siguradong nakita niya ito. Sa unang bagong taon pagkatapos ng diborsyo, hindi pa rin siya bumalik. Ngunit gaya ng dati, nagpadala siya ng regalo at isang sulat para kay G. Tiantian. Isang pangungusap lang din ang nakasulat sa sulat, maligayang bagong taon, Tiantian. Mahal ka ni Daddy. Ang regalo ay isang angpao na may perang papel na tinirintas gamit ang pulang sinulid na may lucky note. Matagal na natuwa si G. Tiantian. Inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Noong gabing iyon, napakasarap ng kanyang tulog. Mula noon, tuwing may okasyon, labis na inaabangan ni G. Tiantian ang sulat mula sa kanyang ama. Naaawa ang yaya, tinanong si Bainingbing, Miss, sobrang miss na niyang miss si Sir. Bakit hindi mo siya dalhin para makita siya? Umiti ng mapait si Bainingbing, ayoko na siyang pilitin pa. At saka, ganito na lang. Maayos na ito. Naaalala niya ang bawat pagbati na ibinigay ng bata, lahat ay taos puso. Kaya maaari rin siyang mag-ilusyon na bahagi ng pagbating iyon ay para sa kanya. Maaari niyang alalahanin ang dating kaligayahan, tahimik na tiisin ang sarili niyang kaparusahan. Bumalik si Bainingbing sa silid aklatan, kinuha ang isang picture frame mula sa pinakatagong lugar ng estante. Ang litrato sa frame ay naninilaw na, ngunit ang larawan ay nagpapaluha pa rin kay Bainingbing. Sa litrato, ang pamilya ng 3 ay masaya at kontento. Sa litrato, si G. Tiantian ay masunurin at kaibig-ibig. Sa litrato, si G. Boda ay may banayad ng ngiti, nakatingin sa direksyon ng kamera na puno ng pagmamahal. Bahagyang nakaawang ang bibig na para bang may sinasabi. Naaalala ni Bainingbing ng malinaw. Noong panahong iyon, pinaaalalahanan niya itong tumingin sa kamera, Bingbing, huwag mo nang asarin si Tiantian. Nang ang mga sumpaan ay naglaho na parang hamog, ang dating magagandang alaala ang nagpatatag kay G. Boda sa loob ng 7 taon. Ang dating mga salita at alaala ang magiging sandigan din ni Bainingbing sa mga darating pang maraming taon.